Si Naofumi Iwatani ay isang college student mula sa Japan na hindi mahilig gumala, walang maraming kaibigan, at halos lahat ng oras niya ay nagbabasa ng mga light novel. Isang araw, habang nagbabrowse sa isang light novel, nasummon siya sa ibang mundo kasama ang 3 pang lalaki. Nang siya ay bumalik sa kamalayan, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang grupo ng mga nakabalabal na lalaki na nagsimulang tumawag sa kanila na mga bayani. Napansin niyang nakakabit ang kanyang kalasag sa kanyang braso, na hindi niya maalis, at tinawag siya ng lalaking nakahod na Shield Hero. Ang iba ay sina Moto Yaso, ang Spear Hero, si Rin, ang Sword Hero, at si Itsuki, ang Arrow Hero. Sinamahan sila sa harap ng hari na bumabati sa kanila, ngunit napansin ni Naofumi na iba ang pagkilos ng hari sa kanya. Kinabukasan, isang grupo ng mga adventurer ang tinawag mula sa kaharian at binigyan ng pagpipili ang sumali sa partido ng bayani. Nakakagulat, wala sa mga adventurer ang sumali sa partido ni Naofumi, na isang problema dahil siya ay isang shield hero, ibig sabihin ay wala siyang mga kakayahan sa opens iba. Isang babae na nagngangalang Milty, na sumali na sa partido ni Moto Yaso, ang nagboluntaryong sumali pa sa grupo ni Naofumi. Si Naofumi ay agad na namangha sa mukha ng babae at nagtakda sa kanilang unang araw ng pakikipagsapalaran. Pumunta sila sa isang kalapit na lugar kung saan pinupuksan nila ang isang grupo ng mga talagang mababang antas na halimaw, at ibinebenta ang mga ito sa tindahan ng bayan. Dinala siya ni Milty sa tindahan ng armas, ngunit kapag sinubukan ni Naofumi na humawak ng espada, tinatanggihan ito ng kanyang shield. Kinumbinsi siya ni Milty na bilhan ang kanyang sarili ng isang magaan na chainmail, at siya mismo ay bumili ng talagang mamahaling sandata, na binanggit na sa ganitong paraan siya ay magiging mas ligtas at mas epektibo sa pagpuksa ng mga halimaw. Siya ay namangha sa kanyang alindog, at sila ay pumunta sa isang tavern upang magdiwang. Pagkatapos maghapunan, masaya nang matutulog si Naofumi, nasasabik tungkol sa mga darating na araw, lubos na nakakalimutan ang mga paghihirap na kanyang haharapin. Kinabukasan, pagkagising niya, natakot siya nang makitang ninakaw ang bawat kagamitan, gamit, at pera niya, bukod sa kanyang kalasag. Nagmamadali siyang lumabas at hinarap siya ng isang grupo ng mga gwardya na nagdala sa kanya sa hari. Nakita ni Naofumi si Milty na naruroon na sa korte at sinabi ni Naofumi sa kanya na ninakawan sila, at kung may anuman sa kanya ang ninakaw din, subalit nagtago lang si Milty sa likod ni Moto Yaso. Sinisigawan siya ng hari na tumahimik, at sinabi ni Milty sa lahat na kagabi lasing siyang pumasok sa kanyang silid at sinubukan siyang aiwali bayola, sinira ang kanyang damit, at tumakbo siya palabas ng silid na natatakot na bangga si Moto Yaso na nagligtas sa kanya. Si Naofumi ay lubos na nabigla. Tumingin siya sa kanya nang hindi makapaniwala at sinabi ni Naofumi sa lahat na dumiretso siya sa pagtulog ng gabing iyon, ngunit wala sa iba pang mga bayani ang gustong paniwalaan siya. Napansin din niya na suot ni Moto Yaso ang light chainmail na binili niya sa kanyang sarili kahapon, at napagtanto niyang bahagi ito ng plano ni Milty noon pa lang. Nadismaya si Naofumi at hiniling na pauwiin na siya ng hari, ngunit tumugon ang hari sa pagsasabing makakauwi lang sila kapag natalo na nila ang lahat ng waves. Itinulak ni Naofumi ang mga gwardya at lumabas ng palasyo na walang ibang dala kundi isang maruming tela na isusuot, at ang kanyang kalasag sa kanyang kamay. Ang balita tungkol sa kanyang krimen ay kumalat sa buong kaharian, na ginagawang hinahamak siya ng bawat tao. Pumunta siya sa kagubatan at tinapos ang mga halimaw buong gabi, at bumabalik sa tindahan ng bayan upang ibenta ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tavern, at habang kumakain, tinambangan siya ng isang grupo ng mga tulisan. Sa tulong ng balloon monster na nakadikit pa rin sa kanyang katawan, madali niyang natalo ang mga ito. Nang maglaon, nadidismaya siya sa kakulangan ng kanyang mga kakayahan sa opens iba. Napansin ito ng isang lalaki mula sa sulok at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang mangangalakal ng alipin. Pumasok si Naofumi sa kanyang tolda upang tingnan ang mga alipin dahil sinabihan siya ng mangangalakal na ang mga alipin ay ginapos ng isang spell, at hindi nila maaaring ipagkanulo or magsinungaling sa kanilang mga master. Tinitingnan ni Naofumi ang mga alipin at pumili ng isang maliit na batang babae na parang nanghihina na nagngangalang Raftalia, dahil siya lang ang kaya niyang bilhin. Isinama niya siya kinabukasan, at kumuha siya ng maliit na espada mula sa tindahan ng armas at hinimok siya na tapusin ang isa sa mga halimaw na daladala niya. Sa una, si Raftalia ay natatakot at nag-aalangan, ngunit kapag inutusan siya nito, siya ay nasaktan ng slave's crest at nagpa siya na atakihin ang halimaw, at tinalo ito.
Nang maglaon, dinala niya siya sa isang tavern at pinakain siya, na ikinagulat ni Raftalia dahil hindi pa siya nililiber ng pagkain dahil siya ay isang alipin. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanya at nagsimulang maging mahusay sa pagpuksa ng mga halimaw. Pagkatapos ay lumipat sila sa ibang bayan kung saan nakipagsapalaran sila sa isang minahan para kumita ng pera sa pagmimina ng mga mineral doon, ngunit inatake sila ng may 2 ulo na asong halimaw. Takot na takot si Raftalia dahil ito ang uri ng halimaw na sumire sa kanyang nayon, at tumapos sa kanyang mga magulang. Ipinagtanggol siya ni Naomi at inutusan siyang salakayin ang halimaw, ngunit nang mapansin ni Naomi kung gaano siya natroma, sinabihan niya itong tumakas habang hinaharap niya ang halimaw. Napailing si Raftalia sa pahayag na ito at tumakbo palapit sa halimaw, at inatake ito sa leeg. Itinapon siya ng halimaw at sinubukan siyang salakayin, ngunit inilunsad ni Naomi ang isang kalasag sa harap niya, na pinoprotektahan siya. Pagkatapos ay tumalon si Raftalia at inatake ang halimaw sa dibdib, at tinalo ito. Lumipas ang 1 linggo, at medyo lumaki na si Raftalia, at siya ay naging napakahusay sa pagpuksa ng mga halimaw. Dinala siya ni Naomi pabalik sa tindahan ng armas para kunan siya ng baluti, dahil patuloy siyang nasasaktan habang sinusubukang protektahan siya. Kumuha si Raftalia ng espada at barbarian armor, at pagkatapos ay binisita nila ang Dragon Hourglass na nagpapakita ng natitirang oras para sa susunod na wave na darating. Napagtanto ni Naomi na darating ang wave bago ang susunod na araw at aalis na sana, ngunit nakasalubong niya ang lahat ng 3 pang bayani. Hindi niya pinansin ang mga ito at patuloy na gumagalaw, ngunit hinawakan ni Motoyasu ang kamay ni Raftalia at sinabi sa kanya na iwan si Naomi. Tumanggi si Raftalia, at tinanong siya ni Motoyasu kung narinig niya ang mga chismis tungkol kay Naomi. Nagpagalit ito kay Naomi, at hinawakan niya ito at lumayo. Nang gabing iyon, tinanong siya ni Raftalia tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan ng lahat ng mga bayani, na tumangging sagutin ni Naomi. Kinabukasan, dumating ang wave, at ang mga bayani ay ini-teleport sa kani-kanilang lokasyon. Napansin ni Naomi na ang nayo ng lottery, kung saan niya nilabanan ang halimaw na aso, ay hindi pa nalilikas. Kaya tumakbo siya sa lugar na iyon, at ginulo niya ang lahat ng mga halimaw at sinabihan niya si Raftalia na tulungan ang mga taga-nayon na lumikas. Nagagawa ni Naomi na ipagtanggol ang bawat taga-nayon at pagkatapos ay umakyat sa bell tower, pinatunog ang mga kampana ng malakas upang maakit ang mga halimaw. Pagkatapos ay sinindihan niya ang tore at tumalon, pinupuksa ang maraming halimaw ng sabay-sabay. Ang ilan sa mga taga-nayon ay na-inspire sa kanya at nagpas siyang lumaban. Isang malaking halimaw ang lumapit upang salakayin ang isa sa mga taga-nayon, ngunit nagawang ipagtanggol siya ni Naomi, at sumugod si Raftalia, tinapos ang halimaw sa isang atake. Bigla silang nakakita ng liwanag na sumiklab sa kalangitan, at nagsimulang umulan ng apoy sa kanila. Tinakpan niya si Raftalia at narinig ang Royal Knights na papasok na sa nayon. Naglabas sila ng flare at kinukot siya si Naomi sa pananatili niya sa isang nayon habang magkasama ang iba pang mga bayani. Biglang, ang mga kabalyero ay inatake ng isang grupo ng malalaking halimaw, ngunit ipinagtanggol sila ni Naomi. Sinabihan sila ng pinuno ng mga kabalyero na umalis sa nayon na ito para matulungan nila ang iba pang mga bayani, ngunit tumanggi ang ilan sa mga kabalyero, na naging inspirasyon ng Shield Hero at nagpas siyang lumaban. Sa lalong madaling panahon, nagagawa nilang tapusin ang lahat ng mga halimaw, at ang wave ay natapos. Si Naomi ay dumalo sa pagdiriwang sa palasyo kasama si Raftalia para makuha niya ang kanyang gantimpala at makalabas agad. Nilapitan ni Motoyasu si Naomi at biglang hinamon siya sa isang tunggalian, na sinasabi sa kanya na kapag natalo siya, kailangan niyang palayain ang kawawang alipin na si Raftalia, na ayon kay Motoyasu, ay na-brainwash. Tumanggi si Naomi noong una, ngunit hinuli si Raftalia ng mga gwardya sa palasyo. Inutusan ng hari si Naomi na makipagduel kay Motoyasu, alam niya na kung wala si Raftalia, maaari lamang siyang magdepensa laban sa mga pag-atake ni Motoyasu. Nagsimula ang tunggalian, at si Motoyasu ay tumakbo sa pamamagitan ng pag-ulos ng kanyang sibat na napakadaling napalihis ni Naomi. Si Motoyasu ay umatras saglit at sumugod din ng napakabilis gamit ang kanyang sibat na nagawang iwasan ni Naomi, ngunit ang isa sa mga pag-atake ay tumama sa kanya sa balikat. Nasaktan si Naomi, ngunit sa oras na ito, tumakbo si Naomi patungo kay Motoyasu, iniiwasan ang kanyang sibat at sinuntok siya sa katawan na may nakakabit na halimaw.
Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang strike shield kay Motoyasu, itinapon siya, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang shield prison sa kanya, na pinakawalan ang mga balloon monster sa loob. Sinabihan niya si Motoyasu na aminin ang pagkatalo at pinalaya siya mula sa shield prison. Si Naofumi ay tumilapon sa pamamagitan ng isang magic spell na tumama sa kanya, na inakala ng lahat na siya ay nanalo na. Sinamantala ito ni Motoyasu at ginamit ang kanyang lightning spear sa kanya, at natalo si Naofumi. Lahat ay nagsasaya para sa kanya, ngunit si Naofumi ay bumangon, at sinabi sa kanya na ang tunggalian ay walang bisa dahil si Milty ay nakialam sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika sa kanya. Tumangging paniwalaan ito ni Motoyasu, at tumanggi din ang hari na kilalanin ito. Kinuha nila si Raphtalia, inalis ang kanyang slave crest at inalis din siya sa partido ni Naofumi. Nawalan si Naofumi ng pag-asa at bumagsak sa kanyang mga paa, pinagsisihan ang araw na dumating siya sa mundong ito. Si Narin at Itsuki ay lumakad papunta kay Motoyasu at kinumpirma na ang tunggalian ay hindi patas dahil si Milty ay nakialam, ngunit si Motoyasu ay tumatanggi pa rin. Sinampal ni Raphtalia si Motoyasu at sinubukang makipag-usap sa kanya at tumakbo papunta kay Naofumi, niyakap siya at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya ito pababayaan, na nag-aalis ng sumpa ng paghihiganti mula sa kanya at pumupuno sa kanyang puso ng kagalakan. Muling binisita ni Naofumi ang mga ngalakal ng alipin dahil gusto ni Raphtalia na bumalik ang kanyang slave crest. Habang naroon, nakita niya ang isang bungkus ng mga itlog, na ipinahayag na mga itlog ng halimaw. Bumili si Naofumi ng isa sa mga halimaw na itlog para makatulong kay Raphtalia habang nakikipaglaban. Kinabukasan, napisa ang itlog, at lumabas mula rito ang isang maliit na mabilog na ibon. Ang ibong ito ay tinatawag na Philolal, ito ay napakabilis, at ginagamit para sa mga karwahe. Sa loob ng 2 araw, lumaki ang Philolal sa buong laki nito, at pinangalanan ito ni Naofumi na Philo. Habang nananatili sila sa nayon ng lottery, dumating ang partido ng Spear Hero dahil ginawa siyang Panginoon ng nayong ito, at naglalagay siya ng napakataas na buwis sa nayon. Ipinagtanggol ni Naofumi ang nayon, ngunit pagkatapos ay hinamon siya sa isang karera. Sumakay siya kay Philo habang si Motoyasu ay nakasakay sa kanyang dragon, at sa sandaling magsimula ang karera, mabilis na nakakuha ng kalamangan si Philo. Ngunit ang Royal Knights na nagtatago sa gubat ay gumagamit ng mahika upang lumikha ng mga hukay, pabagalin si Philo, at pabilisin pa ang dragon. Sa kabila nito, nanalo si Naofumi sa karera, na iniligtas ang nayon mula sa mga matataas na buwis. Biglang nag-transform si Philo bilang isang mas malaki at mas malakas na ibon, na hindi talaga nakikita ng sinuman. Binigyan siya ng mga taga-nayon ng karwahe bilang gantimpala, at isang trader's pass na nagpo-protekta sa kanya mula sa pagbabayad ng mga buwis sa toll. Pagkatapos gumawa ng campfire si Naofumi sa kakahuyan at natulog sila. Kinabukasan pagkagising niya, nagulat siya nang makita ang isang batang babae na nakahiga sa kanyang kandanggan at may mga pakpak sa kanyang likod. Dinala ni Naofumi sina Philo at Raphtalia sa isang dressmaker dahil sa tuwing magbabago si Philo, sinisira niya ang kanyang mga damit. Sinabi sa kanila ng tagapagdamit na kailangan nila ng isang espesyal na mahiwagang batong pang-alahas upang ihabi ang sinulid, na wala sa magic shop sa ngayon. Lumabas sila ng bayan at ginagamit ang kanilang karwahe bilang transportasyon para sa isang mayamang mangangalakal. Ang kanilang daan ay nahorang ng isang grupo ng mga bandido na mabilis na hinarap ni Raphtalia at Philo. Iginapos nila ang mga bandido at saka kinuha ang lahat ng ninakaw nilang pera mula sa kanila. Hinahangaan ng negosyante si Naofumi at ginagantimpalaan siya ng kanyang kaalaman, at mga koneksyon para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Maraming natutunan si Naofumi tungkol sa pangangalakal at binigyan pa siya ng lokasyon ng magic thread na gemstone. Pumunta siya sa templo kung nasaan ang mga gemstones kasama ang kanyang partido at ang dressmaker mula sa magic shop, at nakaharap sila ng isang halimaw. Ang halimaw na ito ay tila bulag ngunit may hindi kapani-paniwalang pandinig. Ginagamit ni Naofumi ang kanyang kalasag upang ilihis ang mga pag-atake nito, habang sina Raphtalia at Philo ay parehong sinusubukang atakehin ang halimaw, ngunit nagagawa nitong umiwas sa mga pag-atake ng madali. Pagkatapos ay binago ni Naofumi ang kanyang kalasag sa isang mala-megaphone na aparato, at sinabihan si Philo na sumigaw dito ng malakas hanggat maaari. Ang sobrang sensitivity sa tunog ay nagreresulta sa pagkasira ng eardrums ng halimaw, at nawawala ang kanyang kakayahan sa pandinig.
Pagkatapos nito, madali na nila itong hinarap at ginamit ni Raphtalia ang kanyang espada upang atakihin ang katawan nito, at sinipa ni Philo ang halimaw sa ulo, na dinurog ang bungo nito. Nagagawa nilang kolektahin ang gemstone at bumalik sa bayan, umiikot ang isang sinulid mula dito na ginagamit ng dressmaker upang lumikha ng isang mahiwagang damit para kay Philo. Nakuha ni Naomi ang balita na ang isa sa mga nayon ay dinapuan ng ilang salot, kaya pumunta siya doon upang ibenta ang kanyang mga gamot. Pagdating niya sa nayon, napagtanto niya na mas malala ang sitwasyon, at ang mga sintomas lamang ang mapapagaling niya at hindi ang aktwal na sakit. Ipinaalam sa kanya ng mga doktor na nagsimula ang lahat ng patayin ng Sword Hero ang dragon na dating nakatira sa kabundukan. Makalipas ang isang linggo, nagsimulang mabulok ang bangkay ng dragon at naglabas ng lason, na siyang ugat ng sakit na ito. Dinala ni Naomi sina Philo at Raphtalia mula sa bundok upang harapin ang nabubulok na bangkay ng dragon, ngunit sa sandaling lapitan nila ang tila patay na dragon, nagsimula itong gumalaw muli at nagiging zombie. Tumalon si Philo at sinimulang salakayin ito, kahit na sinabihan siya ni Naomi na umatras. Sinusubukang tumulong ni Naomi, ngunit ginagamit ng dragon ang kanyang lason na hininga para hindi ito makalapit. Tumalon si Philo mula sa isang bangin at sinubukang atakihin muli ang dragon ngunit nilalamon siya sa proseso. Napaluhod si Naomi na hindi makapaniwala, binuhay niya si Philo mula sa itlog, at ngayon ay wala na siya. Bumalik ang kanyang galit at sinimulang sakupin siya, na tina-transform ang kanyang shield sa isang rat shield. Sinimulan niyang lapitan ang dragon na may galit sa kanyang mga mata, wala nang ibang gusto kundi ang tapusin ang lahat ng nang-ahas na sumuway sa kanya. Bago pa man siya lumunin ng kanyang puot, siya ay pinabalik sa katinoan ni Raphtalia, na humawak sa kanya kapag sinusubukan niyang lumapit sa dragon. Nasunog ang buong katawan at bumagsak si Raphtalia, sinubukan ni Naomi na pagalingin siya, ngunit hindi sapat ang kanyang healing magic. Sa pag-atake ng dragon sa kanya, mukhang katapusan na nila. Ngunit biglang bumagsak ang dragon, at lumabas si Philo mula sa tiyan nito. Ipinaliwanag niya na nilamon siya ng dragon, ngunit habang sinusubukan niyang kumawala sa tiyan nito, nakita niya ang isang makintab na kristal at kinain ito, na nagresulta sa pagkapuksa ng dragon. Habang papunta sa kabisera upang kumuha ng holy water para gamutin si Raphtalia, nakita niya ang isang babae na napapalibutan ng isang grupo ng mga Philola. Ang mga Philolal ay tumakbo palayo sa sandaling makita nila siya, at napagtanto ni Naomi, sa pamamagitan ng pagtingin sa babae, na siya ay hindi isang babae sa nayon, at siya ay mula sa isang maharlika na pamilya. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Malay, na agad na nagustuhan ni Philo at tumakbo palapit sa kanya, at nakipag-usap. Mukhang masaya si Philo, kaya pinayagan siya ni Naomi na makipaglaro kay Malay. Ipinaalam sa kanya ni Malay na pupunta siya sa Kapitolyo ngunit nahiwalay sa kanyang mga gwardya nang magsimula siyang makipaglaro sa mga Philolal. Tinatanong niya kung maaari niyang samahan sila sa Kapitolyo, at sumang-ayon si Naomi, at kinabukasan ay dumating sila sa Kapitolyo. Sinamahan ni Philo si Malay upang ihatid siya sa kanyang lugar, habang sina Raphtalia at Naomi ay pumunta sa simbahan upang kumuha ng holy water. Habang pabalik mula sa simbahan, si Naomi ay biglang inatake ni Motoyasu. Umatras siya at nagtanong kung bakit niya siya inaatake, na sinagot ni Motoyasu na gusto niyang palayain ni Naomi ang maliit na aliping babae na nakuha niya. Sinabi ni Naomi na hindi niya iyon gagawin, at inatake muli siya ni Motoyasu gamit ang isang sibat na sinisira ang mga kalapit na stall. Dumating si Milty sa pinangyarihan at pinalibutan ng kanyang mga bantay si Naomi upang ma-atake siya ni Motoyasu. Bago pa siya makagawa ng anuman, dumating si Malay sa pinangyarihan at inutusan ang mga gwardya na ibaba ang kanilang mga espada. Lumalabas na si Malay ang pangalawang prinsesa at susunod sa linya para sa trono, at si Milty ay talagang unang prinsesa, at ang kanyang tunay na pangalan ay Moldy. Inutusan ni Malay ang mga gwardya na lumayo at dinala si Naomi sa tindahan ng armas, sinabi sa kanya na gusto niya ang kanyang tulong. Tumanggi si Naomi na makinig or maniwala sa anumang sinasabi ng isang maharlika sa puntong ito at nagpas siyang umalis. Tumanggi si Naomi na tulungan si Malay at sa halip ay pumunta sa simbahan upang makakuha ng class upgrade para sa kanilang tatlo. Pagdating nila sa Dragon Hourglass, humihingi kay Naomi ang mga madre doon ng presyong 15 gold coins.
Kahit na handa na siyang magbayad ng napakataas na presyo, diretsyong tumanggi ang punong madre na i-upgrade ang klase ni Raphtalia dahil ito ay utos ng hari na huwag tumulong sa partido ng Shield Hero. Umalis sila sa simbahan at tumungo sa mga ngalakal ng alipin, hinihiling sa kanya na mag-upgrade sila ng klase. Ngunit ipinaalam sa kanya ng mga ngalakal ng alipin na sa simbahan lamang ang maaaring gumawa ng pag-upgrade ng klase, at hinihimok siyang maglakbay sa ibang mga kaharian upang makakuha ng pag-upgrade ng klase kung siya ay tatanggihan dito. Habang naroon, nakakuha siya ng bagong sandata para kay Philo, na mga metal talon, at pumunta sa isang imbornal upang kumpletuhin ang isang gawain na ibinigay ng mga ngalakal ng alipin. Sinusubukan ni Philo ang kanyang mga bagong talon sa mga halimaw sa ilalim ng lupa at napakasaya niya dito. Isang grupo ng mga kabalyero na lumaban kasama si Naomi noong unang wave ang lumitaw, na humihiling na sumali sa kanyang partido. Tinatanggap sila ni Naomi sa kondisyon na babayaran nila siya ng tig-100 pilak. Nang nakapagdala sila ng pera, kahit halos lahat sa kanila ay mahirap. Hiniling niya sa kanila na gamitin ang perang iyon para bilhan ang kanilang sarili ng ilang magagandang kagamitan, at idinagdag ang mga ito sa kanyang partido, na naghahanda para sa paglaban sa ikalawang wave. Nagsimula ang wave, at si Naomi ay na-teleport malapit sa isang nayon sa tabi ng kanyang partido. Nakita niya ang ilang mga sundalo na nahihirapan sa isang halimaw na butiki, kaya ipinagtanggol niya ang mga ito habang sina Philo at Raphtalia ay humaharap sa halimaw ng walang sagabal. Si Naomi ay nagulat sa napakaraming bilang ng mga halimaw sa oras na ito at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang respawn position na matatagpuan sa isang barko. Sumakay siya sa likod ni Philo, at narating ang barko kung saan nakita niya si Narin at Motoyaso na nakikipaglaban na sa dalawang magkaibang halimaw. Hindi nila magawang tapusin ang alinman sa kanila dahil naglalaban sila sa dalawang magkaibang posisyon, na napansin at pinagalitan sila ni Naomi. Sinabi niya kay Raphtalia na gamitin ang kanyang mahika, na nagpapalabas ng maliwanag na sikat ng araw sa paligid, at ang mga aktwal na halimaw, sa anyo ng mga anino, ay ipinahayag na kumokontrol sa mga halimaw na nilalabanan ni Narin at Motoyaso. Ngunit ang mga anino ay pinuksan ni Narin at Raphtalia, na inihayag ang pangunahing amo na isang dimensional na Soul Eater. Ang Soul Eater ay nagsimulang maghagis ng mga putok ng enerhiya sa kanila, kung saan nagawang protektahan ni Naomi ang kanyang sarili at ang parehong miyembro ng kanyang partido, samantalang ang natitirang bahagi ng partido ni Motoyaso at Rin ay nasugatan. Inatake ni Philo ang halimaw at gumagawa ng kaunting pinsala habang patuloy na sinusubukang iwasan ang mga pag-atake nito. Napagtanto ni Naomi na hindi sila mananalo sa ganitong paraan, kaya ginamit niya muli ang kanyang Rage Shield. Ngunit sa pagkakataong ito, tinake-over ito ng zombie na Dragon Shield, salamat sa crystal mula sa dragon na hinigop ng kanyang kalasag. Si Naomi ay natatakpan ng isang makapal na itim na baluti at nagsimulang mag-init sa galit, at lumipat patungo sa halimaw. Si Philo, na mayroon ding piraso ng crystal mula sa zombie na dragon sa loob niya, ay pumasok sa rage mode at nagsimulang salakayin ang halimaw ng walang awa. Muli, nagsimulang mawala ng kontrol si Naomi sa kanyang isip, at sumagip si Raphtalia, tinutulungan siyang makontrol muli ang kanyang isip. Sinimulan niyang salakayin ang halimaw kasabay ng lahat ng tatlo sa iba pang mga bayani, at matagumpay na nahuli ang halimaw gamit ang kanyang shield prison, pagkatapos ay nilagyan ng mga spike ang mga dingding ng shield prison upang tapusin ang halimaw. Pagkatapos, ipinatawag niya ang isang Iron Maiden, na nakapaloob sa halimaw, at tinalo ito. Parehong bumagsak sina Naomi at Philo dahil sa pagod, ngunit bago sila makapagpahinga, isa pang Soul Eater ang nagsimulang umusbong mula sa lupa, ngunit agad itong tinalo ng hindi kilalang babae na tumalon sa barko. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Glyza at sinabi sa kanila na siya ang aktwal na boss ng wave na ito. Kinukutya niya ang mga bayani sa pagiging mahina at sinabi na ang tanging isa na medyo malakas ay ang Shield Hero. Nagalit ang iba pang mga hero at umatake sa kanya ng sabay-sabay, ngunit madali niya lang nadepensahan ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos ay gumagamit siya ng fan attack para atakihin silang lahat ng sabay-sabay, at tinatalo silang lahat sa isang pag-atake. Humanga si Naomi sa kanyang lakas at agad na ginamit ang isa sa kanyang mas makapangyarihang kakayahan, ang Shield Prison. Ang kakayahang ito, na madaling na-trap kahit si Motoyaso, ay madaling nawasak ni Glyza sa loob ng isang segundo. Sinubukan siya ni Raphtalia na atakihin, ngunit madaling nadepensahan.
Pagkatapos ay ginagamit ni Glyza ang kanyang mahika ng hangin upang atakehin siya, na hinaranggan naman ni Naofumi. Pagkatapos ay ginamit ni Naofumi ang kanyang kalasag ng ahas at inatake siya ng lason, ngunit wala itong epekto sa kanya. Sinubukan ni Philo na gamitin ang kanyang mabilis na pag-atake, ngunit nakakagulat na ang bawat isa sa kanyang mga sipa ay ganap na nahaharangan. Sinubukan ni Raftalia na gamitin ang distraction sa kanyang kalamangan at inatake siya mula sa likod, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay muling naharang, at ang kanyang espada ay naputol sa 2 piraso. Ginagamit muli ni Glyza ang kanyang espesyal na kakayahan, Wind of the Four Seasons, at upang protektahan ang kanyang partido, gumamit si Naofumi ng isang shield prison, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay napakalakas na pinapahina pa rin sina Philo at Raftalia. Kapag tila wala ng pag-asang manalo, ginamit ni Naofumi ang kanyang Rage Shield, na nakakaapekto rin kay Philo, na umatake sa kanya, ngunit ang kanyang pag-atake ay muling naharang. Hinampas ni Glyza si Philo gamit ang kanyang pamaypay, na ikinasugat niya. Tumakbo si Naofumi sa kanya at ginamit ang nagninangas na kalasag para sunugin siya, ngunit wala itong epekto sa kanya. Gumagamit si Glyza ng isa sa kanyang pinakamalakas na kakayahan sa hanay, pagbaril ng projectile sa kanya, na sinubukang harangan ni Naofumi gamit ang kanyang kalasag ngunit nasugatan pa rin. Pinuri ni Glyza ang kanyang mga kakayahan sa pagdepensa, at hinihiling sa kanya na gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake upang subukan na talunin siya. Sa huling pagsisikap, ginamit ni Naofumi ang kanyang shield prison, kasunod ng isang Iron Maiden. Ngunit sa sandaling magsara ang Iron Maiden, tuluyan na niyang sinira ito at bumaba siya sa deck nang hindi nasaktan. Nagsimula si Glyza na maghanda para sa isa pang pag-atake, ngunit bago niya magawa iyon, sinabi ni Naofumi kay Raftalia na gamitin ang kanyang light magic para bulagin siya. Matapos siyang mabulag ng maliwanag na liwanag, mabilis niyang binuhat sina Raftalia at Philo at tumalon sa barko habang nakasakay sa likod ni Philo. Sinubukan ni Glyza na atakihin siya sa huling pagkakataon, ngunit muli niyang ipinagtanggol ang sarili. At dahil natapos na ang oras ng wave, napilitan si Glyza na umalis sa mundong ito. Bumisita si Naofumi sa nayon upang siyasatin ang pinsalang nangyari, nang biglang siya ay tinawag ng isa sa mga kabalyero na nagpaalam sa kanya na siya ay ipinatawag ng hari. Napilitan siyang pumunta sa palasyo kung saan tinanong siya ng hari tungkol sa kanyang bagong natuklasang kapangyarihan. Si Naofumi na galit pa rin sa hari, ay humiling sa kanya na lumuhad sa harap niya at humingi ng impormasyon, pagkatapos ay saka lamang niya isisiwalat ang sikreto, na syempre ay ikinagalit ng hari. Iniutos ng hari sa mga gwardya na sakupin si Naofumi, ngunit sa puntong ito, siya ay napakalakas na at ang lahat ng mga gwardya ay natatakot sa kanya at hinayaan siyang umalis sa palasyo. Nagtakda sila sa isa pang paglalakbay upang bisitahin ang isang kaharian, kung saan ang mga demi-human ay tinatrato ng pantay-pantay bilang mga tao upang makakuha ng class upgrade. Ngunit sa daan, hinarang siya ng isang entourage ng mga kabalyero kasama si Malay. Nilapitan niya si Naofumi at nakiusap na bumalik siya sa palasyo at ayusin ang relasyon niya sa hari, dahil kapag patuloy itong mangyayari, malapit nang masira ang kanilang kaharian. Tinanggihan ni Naofumi ang kanyang pakiusap, at tatalikod na sana siya nang mapansin niya ang isa sa mga gwardya na tumatakbo palapit kay Malay na may hawak na espada. Mabilis siyang itinulak ni Naofumi sa isang tabi at hinaranggan ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag, na pagtanto na ito ay isang pagtatangka ng pagpuksa kay Malay na inayos ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Milty. Itinulak niya ang sundalo palayo, ngunit agad na nagsimulang sumigaw ang sundalo na kinuha ni Naofumi ang kawawang prinsesa Malay bilang kanyang bihag, at inutusan ang iba pang mga sundalo na salakayin siya. Isang grupo ng mga sundalo ang sumugod sa kanya para sa isang pag-atake, ngunit nakahanda sina Raftalia at Philo para sa depensa. Pinigilan ni Raftalia ang isa sa mga sundalo, hinaranggan ang kanyang pag-atake bago siya sinipa, at pagkatapos ay mabilis na nataman ang isa pang kawal. Si Philo, sa kabilang banda, ay tumalon lamang sa hangin at nag-transform sa kanyang malaki na anyo ng ibon at dinurog ang 3 sundalo sa ilalim niya. Isang grupo ng mga sundalo ang nakalampas sa kanila at umatake kay Naofumi, na gumamit ng kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili laban sa kanilang pag-atake, bago harapin ni Philo at Raftalia ang iba pang mga sundalo at tinalo sila. Bumangon ang mga sundalo at nagsimulang sumigaw ng tulong bago tumakbo palayo habang pinipigilan ni Naofumi si Philo sa paghabol sa kanila.
Gayunpaman, lumalabas na alam ng hari ang tungkol sa kapangyarihan ng propaganda, at ginagamit ang footage na kanilang naitala mula sa pinangyarihan ng labanan, at binabago ito upang magmukhang si Naofumi ay isang masamang tao kasama ng kanyang mga kasama, at ang nang hostage kay Malay na tinapos din ang mga sundalo. Nagsisimulang kumalat ang footage na ito sa buong bansa, at sa lalong madaling panahon, ang bawat isang tao ay nagkakaroon ng malalim na pagkamuhi sa Shield Hero. Pumunta si Raphtalia sa kanyang maliit na bayan at napansin na ipinapahayag nila ang tungkol sa mga krimen na ginawa ng Shield Hero. Maging si Naofumi ay nasaksihan mismo ang mga poster tungkol sa kanila na nakaplaster sa buong pader. Bumalik si Naofumi sa kanilang kampo sa loob ng kagubatan, kung saan kumuha siya ng metal na pin na kinuha niya mula sa isang bihag na sundalo na tumangging magsabi sa kanya ng anuman. Sumagot si Raphtalia na ang pin ay pag-aari ng simbahan, na nagdadarasal para sa Spirit, Arrow, at Sword Hero, maliban sa Shield Hero dahil napupuot sila sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Naofumi kung paano kasali ang simbahan at diretsyong ibinalik ang kanyang galit sa hari, at sinabi kay Malay na dahil sa kanyang haring ama, sila ngayon ay nasa panganib ng walang dahilan. Sinubukan ni Malay na ipagtanggol ang kanyang ama ngunit napagtanto niyang tama si Naofumi, nang sinabi ni Naofumi ang mga katotohanan at loika sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid na babae ay pwedeng ang nasa likod nito dahil gusto niyang maging reyna ng bansa, kahit pangalawa siya sa trono. Ngunit sinabi ni Naofumi na kahit na siya ang gustong tumapos sa kanya, ang mga sundalo ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng hari, kaya tiyak na may kinalaman ang hari dito. Nakatingin lang si Malay sa lupa at sinabi sa kanya na dapat niyang kausapin muli ang hari, at na siya ay isang tunay na mabait na tao na makikinig sa kanyang mga pakiusap, at magpapatunay sa iba na ang Shield Hero ay hindi masamang tao. Gayunpaman, tinanggihan ni Naofumi ang kanyang paniwala at pumunta sa gilid upang tingnan ang lugar bago bumalik at tanungin siya tungkol sa kanyang mga plano para dito. Sumagot si Malay na plano niyang bumalik sa kaharian at kausapin ang kanyang ama, at ipaunawa sa kanya ang katotohanan. Ngunit sinabi sa kanya ni Naofumi na ito ay isang hindi kapani-paniwalang pinag-isipan na ideya, at tatapusin lang niya ang sarili niya bago pa siya makalakad ng 1 milya. Sinabi ni Naofumi sa kanya na maaari siyang sumama sa kanya kung gusto niya, at sa paraang iyon ay mapapanatili niya itong ligtas. Sumang-ayon si Malay, at sinabihan niya ang lahat na matulog dahil maaga silang aalis sa susunod na umaga. Iniiwan nila ang kanilang bagon sa kakahuyan dahil mag-aanyaya ito ng hindi kinakailangang atensyon, at nagsisimulang maglakad sa mga lupain, pagtatago sa mga kalaban bago tuluyang makarating sa isang mabatong lugar. Nakahanap si Naofumi ng magandang vantage point at isang kuweba kung saan mapapapahinga sila ng comfortable. Sinabihan niya ang lahat na pumasok sa loob at magpahinga habang kayapa nila. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Malay si Naofumi kung bakit galit siya sa kanyang ama, at sinabi ni Naofumi na galit siya sa hari dahil hindi maganda ang turing sa kanya simula pagpunta niya dito. Sinabi ni Naofumi ang lahat ng dapat niyang pagdaanan dahil sa hari at kay Milty, kaya humingi ng tawad si Malay para sa kanila at nangako na gagawin ng kanyang ina, ang reyna at ang aktwal na pinuno ng bansang ito, ang lahat para sa kanya. Si Naofumi, gayunpaman, ay hindi nagsasabi ng anuman bilang tugon at sinabihan ang lahat na bumangon dahil kailangan nilang kumilos muli. Nagsisimula silang gumalaw habang hinahanap sila ng mga gwardya sa gabi, na pinipilit silang magtago sa likod ng mga bato at maglakad ng maingat. Napilitan silang maglakad sa isang makitid na daan, at habang naglalakad, nadulas si Malay sa isa sa mga bato at muntik nang mahulog. Kung hindi dahil kay Naofumi, na humawak sa kanyang kamay sa huling sandali, malamang nawala na siya ngayon. Gayunpaman, ito ay nagtatapos sa pag-aalerto sa mga gwardya tungkol sa kanilang posisyon, at napilitan silang tumakas habang sinusundan sila ng mga gwardya sa kanilang mga kabayo. Sa dulo ng bangin, naabot nila ang isang dead end, gayunpaman, napilitan silang tumalikod at harapin ang mga puwersa ng kaaway na nagpakita na din. Ito ay nagpapakita na ang lahat ng tatlong mga bayani ay natipon din upang mahuli siya, habang ang Arrow Hero ay naglalakad pasulong at inuutusan si Naofumi na palayain ang prinsesa ngayon din. Si Naofumi, gayunpaman, ay sinabi na hindi niya ito hinuli kaya wala siyang karapatan tulad ni Tito Vince na pakawalan siya. Si Malay ay humakbang pasulong at sinabi sa iba pang mga bayani na hindi siya hinuli ng Shield Hero, at siya ay kasama niya sa kanyang sariling kagustuhan. Parehong ang Sword at ang Arrow Heroes ay tila nabigla at nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung sila ay nasa tamang landas.
Ngunit bago sila makapagsalita ng anuman, lumitaw si Milty mula sa likuran at ipinakita kung gaano siya kasama sa pamamagitan ng pagsigaw na nakontrol na ni Naofumi ang utak ni Malay, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nagsasabi ng gayong mga salita. Ang Spear Hero ay agad na sumang-ayon sa kanyang sinabi na maging sina Raphtalia at Philo ay nasa ilalim rin ng isang brainwashing spell. Lahat ng tatlo sa mga babae ay tumanggi sa mga paratang na ito, na sinasabi sa kanila na hindi sila nasa ilalim ng anumang spell. Si Rin, ang Sword Hero, ay nagtanong kay Naofumi kung mayroon siyang anumang patunay na ang mga babae ay wala sa kanyang kontrol, bago sabihin sa kanya na ibigay si Malay. Tumingin si Naofumi sa kanya habang sinasabi sa kanya ni Rin na magkakaroon sila ng tamang pagsisiyasat upang malaman kung ang mga paratang na ito ay totoo or hindi. Sa isang sandali, pinag-isipan pa ni Naofumi na ibigay si Malay kay Rin, ngunit pagkatapos ay hinawakan ni Malay ang kanyang damit at sinabi sa kanya ng tahimik na kung ibibigay niya sa kanya, malamang natatapusin siya ni Milty at sasabihin na isang uri ng aksidente ang nangyari. Hiniling muli ni Rin si Naofumi na ibigay si Malay, ngunit humakbang si Naofumi sa harap niya at sinabi kay Rin na hindi niya ito ibibigay dahil wala siyang tiwala kay Milty. Tumingin siya kay Milty at sinasabing sinusubukan nitong tapusin ang kanyang nakababatang kapatid na babae para maago niya ang trono para sa kanyang sarili. At hindi niya maaaring hayaan ang isang taong kasing walang modo niya ang mamuno sa isang magandang lugar. Dahil doon, nag-transform si Philo sa sarili niyang malaking ibon bago binuhat ang kanyang mga kasama sa kanyang likod at tumakbo sa mga gwardya, bago tumalon sa hangin sa tulong ng mga air shield ni Naofumi. Ang Spear Hero, gayunpaman, ay tila handa para sa isang bagay na tulad nito at ibinato ang isang mahiwagang kadena kay Philo, na nakakabit sa kanyang binti. Nagbabagong anyo siya pabalik sa kanyang sarili bilang tao, na pinapabagsak silang lahat sa lupa. Naglalakad si Milty sa talampas at naglunsad ng purple flare sa kalangitan, na humihiling ng higit pang backup habang kinukuha ng Spear Hero si Philo, na sinasabi sa kanya na pakakawalan niya siya mula sa magic ni Naofumi para mamuhay siya kasama niya. Si Malay, gayunpaman, ay nagalit at naghahanda ng malakas na water blast bago ito ipinadala sa Spear Hero, na muntik ng matamaan at sinabi sa kanya na kung hindi niya hahayaan si Philo, hindi na magmimintes ang susunod niyang pag-atake. Nagalit si Milty dito at umatake ng apoy sa kanya, na hinaranggan ni Naofumi, habang si Rin at si Itsuki ay tumingin sa kanya ng may takot, na sinasabi sa kanya na huminto, kung hindi, sasaktan niya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sinisigawan ni Milty ang mga ito na siya ang unang umatake at umiinom ng magic potion na nagpapalakas ng kanyang magic energy. Sinimulan niyang pabagsakin si Naofumi sa isang grupo ng mga pag-atake ng fireball. Depensahan ni Naofumi ang lahat ng pag-atake bago sinabihan si Malay na umatras at i-activate ang kanyang rage shield. Nabalot si Naofumi ng pulang galit na apoy, na ikinagulat ng iba, habang inutusan ni Milty ang Royal Knights na umatake ng mga arrows sa kanya. Gayunpaman, ang mga arrow ay ganap na walang epekto sa kanya dahil ito ay nasusunog hanggang sa isang maging malutong bago pa man umabot sa kanya. Nagsimulang maghanda si Milty para sa isang napakalaking pagsabog ng apoy, ngunit lumitaw si Raphtalia sa kanyang likuran at inatake siya ng isang astral na espada na nagpapawalang bisa sa kanyang mahika. Nagagawa ring palayain ni Philo ang sarili at sinuntok ang Spear Hero, habang tumatakbo ang mga gwardya sa bangin patungo kay Naofumi kahit na pareho silang inutusan ni Rin at Itsuki na huwag munang umatake. Pinasabog silang lahat ni Naofumi at sinira ang makipot na tulay na bato, na lumikha ng agwat sa pagitan nila. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rin at ibinato sa kanya ang metal na pin ng simbahan na nakuha niya mula sa isang sundalo, at sinabihan siya ni Naofumi na mag-imbestiga tungkol dito bago tumakbo palayo. Nagpapahinga sila sa isang kagubatan kung saan ginagamit ni Naofumi ang kanyang mahika para tanggalin ang kadena na inilagay kay Philo. Biglang hinawakan ni Raphtalia ang kanyang espada nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao. Ngunit pinigilan siya ni Malay nang may lumabas na babaeng nakasuot ng itim na malapit sa kanila. Sinabi sa kanila ni Malay na ang babae ay bahagi ng isang spy group na kinokontrol ng kanyang ina, ang Reyna, at magkaibigan sila. Sinabi ng especially iyan na babae kay Naofumi na inutusan siyang makipagkita sa Reyna sa lalong madaling panahon bago ito mawala nang walang kahit isang salita. Kinuha muli ni Naofumi ang mapa at nagsimulang magplano ng kanilang paglalakbay sa hinaharap.
Bago pa man sila makapagplano ng maayos, gayunpaman, napilitan silang umalis sa kagubatan, dahil pinasabog ni Milty ang buong kagubatan ng mga araw ng apoy at mahiwagang lumikha ng apoy sa kagubatan upang palabasin sina Naofumi at ang kanyang partido. Agad silang tumakbo palabas ng gubat habang sinusubukang manatili sa landas para hindi maligaw. Kinabukasan, pumasok si Naofumi sa isang maliit na bayan na nakasuot ng balabal at kumuha ng ilang impormasyon mula sa isang street vendor habang bumibili ng ilang mga supply. Pagkatapos, nalaman niya na sinisisi ni Milty ang paggawa ng buong sunog sa kagubatan kay Naofumi, at pinahintulutan ang paghahanap sa kanya at sa kanyang mga kasama sa buong bansa. Nagpasalamat siya at umalis, at nakipagkita sa mga babae sa labas ng bayan sa isang kalapit na kagubatan kung saan nagpasya sila kung ano ang susunod na gagawin. Sinasabi ni Naofumi na ang lahat ng kanilang mga daan ay ganap na naharangan, at walang paraan na makalusot, kaya dapat silang pumunta na lamang sa Reyna at umasa sa magandang mangyari. Lumipat sila sa mga kagubatan, at sa wakas ay nakarating sa ibang rehiyon kung saan nakahanap sila ng grupo ng mga demi-human na nagsasaka sa mga lupang pang-agrikultura. Sinasabi ni Malay na ang kanilang kaharian ay napaka-diskriminado pa rin sa mga demi-human, at kung ang rehiyong ito ay nagpapahintulot sa mga demi-human na magsaka, kung gayon ito ay lugar sa isa sa kanyang mga kaibigan na isang mahusay na Panginoon na tinatrato ang lahat ng pareho. Nabalisa si Raftalia sa usapang tungkol sa demi-human, at ipinaalam kay Malay na kahit ang kanyang nayon ay sinalakay ng isang malusog na Panginoon na pinuksa ang lahat ng hindi niya kailangan, at inalipin ang lahat para sa kanyang kapakinabangan. Si Malay ay nakaramdam ng lungkot at humingi ng paumanhin sa pagiging maharlikang pamilya at walang ginagawa tungkol dito. Bigla silang nakarinig ng ingay ng isang estranghero sa likuran nila. Agad na tumalikod si Naofumi, ganap na naalerto, at nakita ang isang nerd na may salamin kung saan sinabi niya sa kanila na kahit siya ay hindi sang-ayon sa hindi pagtrato ng tama sa demi-human. Gayunpaman, bago makapagsalita si Naofumi, binati niya si Malay at tinanggap siya sa kanyang rehiyon. Ang nerd na ito pala ang Panginoon ng rehiyong ito at napakabuting kaibigan ni Malay. Dinala niya silang lahat sa loob ng kanyang mansyon, kung saan ipinaliwanag niya na ang mga chismis galing kay Seniora ay nagsasabing ang Shield Hero ang responsable sa sunog sa kagubatan. Agad na sumagot si Naofumi sa pagsasabing ang lahat ng ito ay pakana ni Milty. Ang nerd ay tila nakakaunawa, gayunpaman, at sinasabing kahit siya ay may katulad na proseso ng pag-iisip. Sinabi rin niya sa kanila na narinig niya ang tungkol sa pagtakas ni Malay, kaya naglagay siya ng mga karagdagang bantay kung sakaling gumala sila sa lugar na ito. Muli siyang pinasalamatan ni Malay sa kanyang mabuting pakikitungo, bago siya naglabas ng isang bungkos ng pagkain para sa kanila dahil mukha silang gutom. Ang mga pagkain ay tila napakasarap, nananabik na si Philo na nagsimulang masiyahan sa nakikitang pagkain, at tinanong si Naofumi kung maaari na siyang magsimulang kumain. Ngunit sinabi ni Naofumi sa kanya na huminto, sinasabing hindi pa siya nagtitiwala sa nerd. Ang nerd, gayunpaman, ay ngumiti lang at lumapit kay Naofumi, kumuha ng isang piraso ng pagkain at kinain ito sa harap niya, na sinasabi sa kanya na ang pagkain ay walang lason. Sa wakas, lahat ay nagsimulang kumain at tinamasa ang isang masaganang pagkain na ilang araw na nilang hindi nakakain. Ngayon ay sinabi ni Philo kay Naofumi na gusto niyang manirahan dito magpakailanman, ngunit sinabi ni Naofumi sa kanya na hindi sila maaaring manatili dito at kailangang umalis kinabukasan. Tumingin si Malay sa kanya at sinabi sa kanya na kahit papaano ay dapat makapagpahinga sila ng ilang araw, ngunit tumugon si Naofumi na bawat araw na narito sila ay mas nagdudulot sa kanila ng panganib na matagpuan ng mga kaaway. Tumingin si Malay sa kanya nang nakakunot ang noo at sinabi sa kanya na gusto lang niyang magpahinga ng ilang araw, ngunit mukhang hindi na magbabago ang desisyon ni Naofumi. Mamaya sa gabi, sila ay natutulog, at si Naofumi ay tila nakatingin sa labas ng bintana. Sinabihan siya ni Malay na magpahinga rin, ngunit tinanggihan niya ang alok, sinabi sa kanya na kailangan niyang magbantay sa gabi upang matiyak na walang kakaibang mangyayari. Si Raftalia, gayunpaman, ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na magpahinga habang siya ay nagbabantay. Si Naofumi ay sumang-ayon at pumunta sa kanyang kama, habang sina Philo at Malay ay lumabas upang tuklasin ang nakapalibot na lugar. Kinagabihan, bumangon si Naofumi para sunod na magbantay, ngunit sinabihan siya ni Malay na magpahinga dahil hindi pa rin siya inaantok kaya magbabantay siya. Si Naofumi, gayunpaman, ay bumangon at sinabihan siyang magpahinga ng kaunti at nagsimulang magbantay sa labas ng bintana.
Nakita ni Naomi na tila nananaginip si Raftalia tungkol sa kanyang pagkabata at kung paano sila nahuli. Biglang, gayunpaman, napansin niya na may nangyayari sa labas at tumingin upang malaman na ang Nerd Lord ay nahuli at inihatid sa isang karwahe ng isang grupo ng mga sundalo. Ginaisang niya si Raftalia at sinabihan siyang maghanda nang biglang may pumasok na kasambahay sa kanilang silid, na nagsasabi sa kanila na ang Nerd Lord ay inaresto sa hinala ng pagtatago sa Shield Hero, at na kailangan nilang tumakas mula sa lugar sa lalong madaling panahon. Nagsimula silang tumakbo sa mga pasilyo na sinusubukang hanapin sina Philo at Malay habang sinasamahan sila ng kasambahay sa isang kusina, at itinago sila sa isang aparador bago nagkunwaring naghuhugas ng pinggan. Agad na pumasok ang mga sundalo at sinunggaban siya, tinanong siya kung nasaan ang Shield Hero. Sa kabutihang palad, gayunpaman, dumating si Malay sa takdang panahon at sinabihan silang alisin ang kanilang kamay sa kawawang dalaga at ipinakilala ang sarili bilang prinsesa ng kaharian. Agad na huminto ang mga gwardya nang biglang pumasok sa silid ang isang malusog na Panginoon at binati siya, na sinasabing nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan. Sa sandaling makita ni Raftalia ang malusog na Panginoon, siya ay naging sobrang tensyonado at akmang aabutin ang kanyang espada bago siya hinawakan ni Naomi at sinabihan siyang huwag gagawa ng anumang bagay. Sinabi ni Malay sa malusog na Panginoon na kailangan niyang paatrasin ang lahat ng kanyang mga tropa sa mansyon na ito nang sabay-sabay dahil wala ang Shield Hero dito. Sinabi ni Malay na iniwan siya ng Shield Hero dito at tumakas dahil alam niyang darating ang mga sundalo para hulihin siya, at sinabi niya sa malusog na Panginoon na gusto niyang dalhin siya nito sa hari para makausap niya ito tungkol sa bagay na ito. Ang malusog na Panginoon ay yumuko at sinabi sa kanya na dapat siyang bumalik sa kanyang lugar, at pagkatapos ay aalis sila sa kaharian kinabukasan. Sa pamamagitan nito, inihatid siya palabas ng kusina, iniligtas ang parehong sina Naomi at Raftalia. Nang maglaon nang umalis ang lahat ng mga sundalo, lumabas sila sa aparador at nagsimulang hanapin si Philo, ngunit hindi nila ito mahanap kahit gaano pa sila kalakas sumigaw. Nagsimula silang matakot nang magpasya si Naomi na hindi na ito nakakatuwa at sumigaw siya ng napakalakas para kay Philo, na inuutusan siyang magpakita ng sarili sa sandaling ito. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw at sa wakas ay nakita nilang nakatago si Philo sa atak gamulong-gulong sa sahig dahil sa sakit. Tinanong siya ni Naomi kung bakit hindi siya nagpakita kaagad ng sarili, at sumagot siya na sinabihan siya ni Malay na magtago sa atak at huwag lumabas kahit sino pa ang tumawag sa kanyang pangalan. Natutuwa si Naomi na ayos na siya at ipinaalam kay Philo ang nangyari kay Malay. Siya ay labis na nabalisa at gustong iligtas si Malay sa sandaling iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Naomi na kailangan nilang mag-isip bago sila kumilos, at gumawa ng isang mahusay na plano. Nang gabing iyon, lumabas sila malapit sa mansyon ng malusog na Panginoon at nagtago sa loob ng kagubatan, sinusubukang i-scout ang lugar. Nang mapansin nila na ang lahat ng demi-human na populasyon na kabilang sa rehiyon kung saan ang mga pinamumunuan ng Nerd ay nag-aalsa laban sa malusog na Panginoon, nagtipon sila sa harap ng kanyang mga tarangkahan na may mga armas na hinihiling na ibalik sa kanila ang kanilang Panginoon. Nagpasya si Naomi na samantalahin ang sitwasyong ito at tumalon sa likod ni Philo, bago sabihin sa kanya na pasukin ang mga pader ng kastilyo. Pumasok sila sa loob at dumiretso sa pagtakbo patungo sa mansyon ng malusog na Panginoon, at hinarang sila ng mga tanod sa lugar. Agad na bumaba si Raftalia at ginamit ang kanyang espada para patumbahin ang tatlo sa mga gwardya, habang parehong tumatakbo sa loob sina Naomi at Raftalia habang binabantayan ni Philo ang kanilang mga likod na tinatangay ang dalawa sa mga sundalong sumusunod sa kanila. Kalaunan ay sinira ni Philo ang panlabas na pader at nakapasok din sa loob, habang sina Naomi at Raftalia ay inatake ng dalawa pang gwardya. Si Raftalia ang humaharap sa isa sa kanila, habang ang isa naman ay umaatake kay Naomi, na hinaranggan lang ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag at ginagamit ang kanyang mahiwagang ahas na kalasag para lasunin ang bantay, bago sabihin sa kanya na siya lamang ang may panlunas na ibibigay niya kung ang bantay ay magsasabi sa kanya ng kinaroroonan ni Malay. Ang gwardya ay halatang sumunod, at binasag ni Philo ang dingding at pumasok sa silid kung saan nila dinurog ang isang grupo ng mga gwardya at nakita ang malusog na Panginoon malapit kay Malay. Ibinigay ni Naomi ang antidote sa gwardya, na agad na tumakas habang kinukuha ng malusog na Panginoon si Malay bilang kanyang hostage. Sinabihan silang manatili sa kanilang lugar or tatapusin niya si Milty.
Gayunpaman, ginamit ni Naofumi ang kanyang air shield upang lumikha ng pader sa pagitan nila ni Malay, bago tumakbo si Philo papasok na may napakalakas na sipa, na nagpatambo sa kanya. Dinala ni Philo si Malay sa kanila habang muling bumangon ang malusog na Panginoon, at si Raphtalia ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya sa sobrang galit. Naglabas ng latigo ang malusog na Panginoon at sinimulang hagupitan si Raphtalia. Sinabi sa kanya na siya ay isang maruming demi-human, ngunit hindi siya naapektuhan habang patuloy siyang naglalakad patungo sa kanya, bago ilabas ang kanyang espada at pinutol ang latigo sa 2 piraso. Ang malusog na Panginoon ay bumagsak at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay habang si Raphtalia ay naglalagay ng espada sa kanyang leeg, na sinasabi sa kanya na hindi niya hinahayaang mabuhay ang mga demi-human gaano man sila nagmakaawa, kaya bakit niya ito hahayaang mabuhay. Naalala ni Raphtalia na nang dumating ang unang wave, nawasak ang kanilang buong nayon, at ang natira sa kanila ay inalipin ng malusog na Panginoon na ito. Sinabi ni Raphtalia sa kanya na alam niya kung paano niya pinapanatili ang mga alipin sa loob ng mga piitan, at kung paano niya pinahihirapan ang bawat isa sa kanila upang subukang kumita mula sa kanila, at dahil doon, hindi niya ito mapapatawad. Ang malusog na Panginoon ay tila nagulat at nagtanong kung si Raphtalia ay isa sa mga alipin, at si Raphtalia ay tumugon na siya ay banihag din kasama ng lahat ng iba pang mga tao sa kanyang nayon, at dahil sa kanya, nakita niya silang lahat na pinahihirapan. Muli niyang itinaas ang kanyang espada para tapusin siya ngunit huminto siya nang magsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, habang tinawag siya ni Naofumi mula sa likuran at sinabi sa kanya na ang pagpatay sa lalaking ito ay hindi magdadala sa kanya ng kapayapaan. Ibinaba ni Raphtalia ang kanyang espada, sumang-ayon kay Naofumi, na sinasabing kung tatapusin niya ang lalaking ito, magiging eksaktong katulad niya ito. Sinasamantala ng malusog na Panginoon ang panandaliang distraction na ito, at agad na inilabas ang kanyang espada bago sinubukang hampasin si Raphtalia. Siya, gayunpaman, ay handa para dito at agad na hineranggan ang kanyang pag-atake, ngunit ang malusog na Panginoon ay nauwi sa pagpisil sa kanyang nasugatan na braso, na napilitang ihulog ang kanyang espada. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit umiwas si Raphtalia at ginamit ang kanyang astral na espada para atakihin siya sa dibdib. Sinipa niya si Raphtalia at napaatras, nadula sa sarili niyang latigo at nahuhulog sa bintana hanggang sa kanyang kasawian. Agad na lumapit si Naofumi sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya ito kasalanan at sinisigurado niyang okay siya, bago pumasok ang nerd sa kwarto at tinanong kung okay silang lahat. Agad na tumakbo si Malay patungo sa kanya at tiningnan siya bago ginamit ang kanyang healing magic sa kanya. Sinabihan sila ng nerd na dapat silang lumipat sa labas ng mansion na ito sa lalong madaling panahon, at lahat sila ay tumakbo palabas pero bago sila umalis, may isa pa silang trabahong aasikasuhin. Nakatayo si Raphtalia sa harap ng pasukan ng piitan at pumasok sa loob bago huminga ng malalim. Dumaan sila sa ilang selda ng kulungan na may linya ng mga kagamitan sa pagpapahirap na nagpapaalala sa kanya ng panahong pinahirapan siya dito kasama ang kanyang matalik na kaibigan bago siya ibinente sa pagkaalipin. Naglalakad sila sa maraming mga selda nang bigla nilang nakita ang isang pares ng mga demi-human na buhay pa sa loob ng mga selda. Ang isa sa mga demi-human ay isang kaibigan sa nayo na nagngangalang Kyle na nakakakilala kay Raphtalia. Habang siya ay mabilis na lumapit sa kanya at pinakawalan siya mula sa kanyang mga tanikala, tumingin siya sa kanya at agad na natakot na sinasabi sa kanya na umatras. Ngunit sinabi sa kanya ni Raphtalia kung sino siya, na lubos na nagpapasaya sa kanya. Sinabi ni Raphtalia sa kanya na dinala niya ang Shield Hero, at agad na lumapit si Naofumi sa kanya at ginamit ang kanyang healing magic para gamutin ang lahat ng kanyang sugat. Masayang tinanong siya ni Raphtalia kung nasa iisang selda pa rin ang matalik niyang kaibigan, ngunit nanatiling tahimik si Kyle. Bumangon si Raphtalia at lumipat patungo sa selda kung saan siya nakakulong kasama ang kanyang matalik na kaibigan, at sumisigaw sa takot nang makita niyang nabubulok na sa lupa ang kalansay ng kanyang namayapang kaibigan. Nagsimula siyang umiyak sa sarili niyang kahinaan at kawalan ng kakayahan na iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi sa kanya ni Kyle na iniligtas niya siya at ang ilang higit pang mga bata mula sa piitan na ito ngayon. Si Raphtalia, gayunpaman, ay tumugon na siya ay pareho lang sa malusog na Panginoon dahil siya rin ay isang masamang tao na tumapos sa kanya dahil lamang siya ay nagalit. Lumapit si Naofumi sa kanya at niyakap siya, sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan at kung ano man ang nangyari ay isang aksidente.
Tiniyak ni Naofumi sa kanya na magiging maayos ang lahat, at pagkatapos ay lumipat silang lahat sa labas ng piitan. Bago nila magawa ang anumang bagay, napansin nila na kahit papaano ay buhay pa ang malusog na Panginoon, at lumuhad siya sa harap ng Halijing bato bago kinuha ang kanyang pin ng simbahan at nagsimulang mag-enchant ng spells. Nagsimulang kuminang ang stone pillar, at biglang bumubulusok ang isang malaking dinosaur mula rito, sumisigaw sa lakas ng kanyang mga baga bago dumurog sa malusog na Panginoon hanggang sa pumanaw at ibinaling ang atensyon nito kay Naofumi. Ang halimaw ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa lahat ng dako, sinisira ang mga gusali at sinusubukang tumapos ng maraming tao hanggat gusto nito bago ito magsimulang sumugod kay Naofumi, na tumatakbo kasama ng iba na umiiwas sa mga pag-atake at nagtatago sa likod ng isang gusali, nagpaplano kung ano ang gagawin ngayon. Gayunpaman, biglang nagpakita ang halimaw sa kalapit na gusali, handang atakihin sila, nang biglang nagalit si Philo at sumugod sa halimaw kahit na sinabihan siya ni Naofumi na huwag. Tumalon siya sa ere at tinamaan ang halimaw ng diretso sa mukha, bago tumakbo paakyat sa isang gusali at tumalikod para sa isa pang round. Sinabi ni Malay kay Naofumi na hindi sila maaaring mag-away dito dahil maraming inosente ang masasaktan. Itinuro din ni Malay na ang tiyan ni Philo at ng halimaw ay kumikinang na kulay rosas na nangangahulugang si Philo ang habol ng halimaw at hindi siya. Sumugod muli si Philo para sa isang pag-atake habang sinabi ni Naofumi sa nerd na kunin ang mga demi-human na bata at tumakbo habang tinatawagan niya si Philo, at sumakay sila sa kanya upang magsimulang tumakas mula sa sentro ng lungsod. Gaya ng inaasahan, nagsimulang sundan sila ng halimaw habang tumatalon si Philo mula sa gusali patungo sa ibang gusali, habang sinisira ng halimaw ang lahat ng bagay sa landas nito upang sundan siya. Sa wakas ay nakatakas sila sa lungsod habang ang halimaw ay sumugod mula sa front gates, habang sila ay papasok sa kagubatan at nagsimulang tumakbo ng buong bilis habang ang halimaw ay sumisira sa bawat puno sa dinadaanan nito upang mahuli sila, pagkatapos ay dumagundong ng malakas ang halimaw. Gayunpaman, sa wakas ay nakarating sila sa isang lugar malapit sa isang lawa, at sinabi ni Naofumi kay Philo na huminto dahil ito ang perpektong lokasyon upang makipag-away. Bumaba siya at inihanda ang kanyang kalasag habang tinitiyak na handa na ang lahat sa paparating na laban. Ang halimaw ay sumisira sa mga puno at pumasok sa mismong lugar, tumakbo ng diretsyo kay Naofumi, na agad na gumamit ng kanyang airstrike shield upang harangan ang pag-atake nito. Ang trick niyang ito ay nabigong gumanib, gayunpaman, dahil ang halimaw ay masyadong malakas at sum-iris sa kanyang kalasag. Maaatake na sana siya nito kung hindi dahil kay Philo, na umatake sa kanya ng napakabilis sa huling sandali. Muli siyang umatras at sumugod para sa isa pang pag-atake, sa pagkakataong ito sa dibdib ng halimaw. Nagpasya si Malay na makisali din sa laban at gumamit ng kanyang water-based na magic para atakehin ang halimaw, ngunit mukhang wala itong epekto dito. Nakipaglaban din si Raphtalia at tumakbo papalapit sa halimaw bago ginamit ang kanyang espada upang atakihin ang mga binti nito. Ngunit nalaman niya na ang mga ito ay napakahirap para sa kanyang espada na putolen. Si Philo lang ang tila umuusad habang tumalon siya at tinamaan niya muli sa mukha ang halimaw, bago gumawa si Naofumi ng air shield sa likod niya para bigyan siya ng panibagong tulong. Ginagamit niya ito para tumalon ng mas mataas at, sa tulong ng pangalawang shield na inilagay niya sa kalangitan, nataman ang halimaw ngunit hindi ito sapat para matalo. Tumakbo si Raphtalia para sa isang pag-atake habang ginagamit ng halimaw ang kanyang mga paa upang lumikha ng isang napakalaking pag-atake, na nagpapadala ng mga bato sa loob ng lupa na lumilipad papunta kay Raphtalia, ngunit si Raphtalia ay isang maliksi na babae at madaling umiwas sa lahat ng bato. Gayunpaman, kabaliktaran naman tungkol kay Naofumi, na nataman ng buntot ng halimaw at itinapon sa lupa, kahit na gumamit siya ng air shield upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Muli siyang bumangon at nagpas siyang gamitin ang rage shield, dahil wala na siyang sapat na stamina. Ngunit may isang bagay sa kanyang isip na nagsasabi sa kanya na huminto, at sinabi ni Malay na tila may mali dahil ang buong lugar ay natatakpan ng hamog. Sinasabi ni Malay na ito ay isang magical shield, na isang napakataas na antas ng magic, lalo na kung ganito kalaki ang nasasakupan nito. Sinabi ni Malay na nakakarinig siya ng isang grupo ng mga yabag na nagmumula sa gubat. Biglang, isang grupo ng mga maalamat na Philolal ang pumasok mula sa kagubatan at pinalibutan ang halimaw, na pinalibutan siya ng pag-ilog.
Sinubukan ni Naofumi na gamitin muli ang Rage Shield, ngunit tila pinigilan ito ng boses na muling nagsabi kay Naofumi na huwag gamitin ang kapangyarihang iyon. Biglang nagsimulang gumalaw ang lawa sa likod nila, at nabuo ang isang malaking anino kung saan bumubulusok ang isang maganda, at malaking filolal at lumilipad papunta sa lupain sa harap ni Naofumi at ng iba pa. Tumingin siya sa kanila at sinabihan silang tumalikod bago tumingin sa halimaw at hinihingi ang mahiwagang kristal na nasa loob niya. Ang halimaw, gayunpaman, ay tumatakbo lamang patungo sa higanteng filolal, na ginamitan ng isang sipa upang itapon ang halimaw paatras. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila nasaktan ang halimaw habang pag-alit niyang inatake sila ng napakalaking apoy. Ang higanteng filolal ay agad na gumamit ng isang kalasag na humaharang sa apoy habang ginagamit ni Naofumi ang kanyang air shield upang gawin ang parehong pagdepensa. Pagkatapos ay nagpa siya ang malaking filolal na tapusin ang buong laban sa pamamagitan ng paggamit ng instant transmission technique. Bigla siyang sumulpot sa likod ng halimaw, at ang halimaw ay hiniwa ng pira-piraso at nahulog sa lawa na duguan. Ang higanteng filolal ay lumingon kay Naofumi at nagtanong kung siya ang Shield Hero. Sinabi ni Naofumi sa kanya na siya lamang ang may kalasag, kaya maaari niyang ihinto ang pagtatanong ng may obvious na sagot. Humingi siya ng paumanhin bago nag-transform sa isang magandang babae na may mabalahibong pakpak sa kanyang likod. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Pitauria, ang Filolal Queen, at agad na nakilala ni Malay ang kanyang pangalan, na sinasabing siya ay maalamat bilang siya ay pinalaki ng isang bayani ilang siglo na ang nakalilipas. Nagpakilala rin si Naofumi at ang kanyang partido bago sila sabihan ni Pitauria na sumakay sa isang karwahe, dahil hindi ito isang lugar kung saan dapat silang manatili ng matagal. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Naofumi na maghintay ng kaunti, dahil kailangan niya ng kaunting laman ng halimaw upang ma-unlock ang mga bagong anyo sa kanyang kalasag. Ngunit sinabi sa kanya ni Pitauria na hindi niya dapat gawin iyon, dahil nararamdaman na niya ang isang mapanganib na aura na lumalabas mula sa kalasag, na maaaring hindi niya makontrol. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Naofumi na kontrolado niya ito at kumukuha ng ilan sa laman ng dragon, bago pumasok sa karwahe. Ginamit ni Pitauria ang kanyang mahika upang agad silang dalhin sa mga ruins ng isang lumang lungsod, na tila walang nakatira sa loob ng maraming siglo. Sinabihan sila ni Naofumi na magpahinga, ngunit tila nagugutom si Pitauria. Nagpasya siyang kumuha ng ilang sangkap at nagluto ng masaganang pagkain para sa kanilang sarili. Habang kumakain, gayunpaman, napansin ni Naofumi na ang lahat ng iba pang filolal ay nakatingin sa kanya, na gusto rin ng pagkain. Kaya't sinabi niya sa kanila na kumuha ng isang bungkos ng mga ulam at sangkap at ipagluto rin ang mga ito ng pagkain, na agad nilang nilalamon bago matulog ng mahimbing. Tinitingnan ni Naofumi ang mga filolal na parang manok, iniisip kung magkano ang kikitain niya sa pagbebenta sa kanila. Dumating si Pitauria sa likuran niya at sinabihan siya na dapat silang mag-usap. Naglalakad sila kung saan sinabi ni Pitauria sa kanya na wala siya roon para labanan ang halimaw, at pumunta lamang siya dahil nabalitaan niyang nakahanap na ang kanyang mga kampan ng angkop na kandidato para sa titulo ng susunod na Filolal Queen, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya dumating. Tinanong siya ni Naofumi kung bakit iba ang paglaki ni Philo kumpara sa ibang filolal, at sumagot si Pitauria na anumang filolal na pinalaki ng isang bayani ay may mga kakayahan na maging susunod na Filolal Queen, at dahil siya ang nagpalaki sa kanya simula pa lang sa unang pagpisa niya mula sa kanyang itlog, sobrang lakas na niya, kahit napakabata pa niya. Hiniling ni Pitauria sa kanya na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyayari, at sa sandaling sabihin ni Naofumi sa kanya ang lahat, tila si Pitauria ay nadismaya, na sinasabing ang apat na bayani ay dapat na labanan ang mga wave ng kaaway at hindi mag-away sa isa't isa. Sumagot si Naofumi na wala siyang kinalaman dito, dahil sila ang unang nakipag-away sa kanya. Pero sinabi ni Pitauria na hindi yun mahalaga, dahil madami sa tao ang napapahamak dahil sa kanilang mga labanan. Sinabi ni Pitauria sa kanya na ang kanilang kaharian ay nakagawa na ng isang malaking pagkakamali, dahil hindi nila dapat ipinatawag ang lahat ng apat na bayani. Ang bawat kaharian ay dapat magbigay ng isang bayani upang ipagtanggol ang kanilang mga tao, ngunit pinatawag ng bagong hari ang lahat ng apat na bayani para sa kanyang sarili. Sinabi ni Pitauria sa kanya na wala siya talagang pakialam sa mga tao, ngunit ipinangako niya sa bayaning nagpalaki sa kanya na sisiguraduhin niyang protektahan ang mundo. Sinabi niya sa kanya, gayunpaman, na kung ang apat na bayani ay patuloy na naglalaban sa isa't isa, katapusan na ito ng mundo.
Tumingin si Pitolya sa kanya at sinabihan siyang makipag-ayos sa iba pang mga bayani at iligtas ang mundo mula sa mga waves. Ngunit tumugon si Naofumi na sinubukan na niya at napagtanto na ang apat na bayani ay hindi kayang makipagtulungan sa isa't isa. Si Pitolya, gayunpaman, ay bumangon sa galit at sinabi sa kanya na may galit sa kanyang mga mata na kung ang apat na bayani ay hindi magsasama-sama sa kanilang pagkilos upang iligtas ang mundo, tatapusin niya ang apat sa kanila upang makatawag sila ng mga bagong bayani. Kinaumagahan, umupo silang lahat at nag-aalmusal kasama ang Philolal na nakapalibot sa kanila. Biglang lumapit si Pitolya sa mesa, at habang sinabihan siya ni Malay na maupo at kumuha ng makakain, tumingin lang siya sa kanya at ginamit niya ang kanyang mahika para ikulong siya sa isang air prison. Nang subukan ni Malay na hawakan ito, nagkaroon siya ng hiwa sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay dinala ni Pitolya si Malay sa isang mas mataas na lugar, at muling sinabi kay Naofumi na kailangan niyang makipag-ayos sa iba pang mga bayani at tumulong na iligtas ang mundo. Ngunit tumanggi si Naofumi, na sinasabing ilang beses na siyang napahamak at ayaw na niyang masisi sa isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Muli, tumingin sa kanya si Pitolya at sinabi sa kanya na tungkulin niyang pagsamasamahin ang lahat ng apat na bayani, dahil sila lamang ang makakatulong na protektahan ang mga tao sa mundong ito. Ngunit patuloy na tumanggi si Naofumi, sinabi sa kanya na hindi rin siya nagtatanim ng labis na pagmamahal para sa mga tao sa planetang ito, dahil sinisi siya ng mga tao na nandito sa mga krimen na hindi niya ginawa. Galit na tumingin sa kanya si Pitolya at sumagot na kung iyon talaga ang desisyon niya, tatapusin niya siya at ang iba pang apat na bayani para makakuha sila ng mga bago. Inilabas ni Naofumi ang kanyang kalasag at sinabi sa kanya na maaari niyang subukang tapusin siya, ngunit hindi siya mapupuksa ng hindi lumalaban. Sinubukan ni Naofumi na gamitin ang kanyang Rage Shield, ngunit muli, hinaranggan ito ni Pitolya at sinabi sa kanya na kung hindi siya makikipag-ayos sa iba pang mga bayani, nangangahulugan ito na tiwala siya sa kakayahan ng kanyang koponan na solong ipagtanggol ang mundo, at susuriin niya iyon. Naghahanda si Naofumi para sa isang labanan, ngunit sinabi niya sa kanya na alam na niya kung gaano siya kalakas at gustong niya na lang labanan si Philo. Sinabi niya sa kanya na magkakaroon siya ng one-on-one na laban kay Philo. Kung kaya niyang talunin siya, hahayaan niyang mabuhay ng kaunti ang mga bayani at tingnan kung kaya nilang manalo laban sa mga waves. Ngunit kung siya ay matatalo, ang mga bayani ay tatapusin niya. Ginanahan si Philo at tinanong siya kung pakakawalan din niya si Malay kapag natalo niya siya, at pumayag si Pitolya. Sinabi niya kay Philo na lalaban sila sa kanilang anyo ng tao at hindi tutulungan ng sinumang tao. Agad na inilabas ni Philo ang kanyang mga guwantes at handa na para sa isang labanan, habang si Pitolya ay bumaba sa kanyang harapan at lumikha ng isang mahiwagang simboryo sa kanilang paligid upang maiwasan ang sinuman na makagambala. Nagsimula ang laban, at agad na naghahanda na umatake si Philo, tumalon sa ere bago sinubukang sipin si Pitolya. Ngunit sa kanyang sorpresive, mabilis na umiwas si Pitolya, madaling nakaiwas sa kanyang pag-atake bago siya inihagis sa ere. Sinubukan ni Philo na mabawi ang kanyang balanse at ginamit ang kanyang mga pakpak upang lumipad, at tumingin sa ibaba kay Pitolya upang magsimula ng isa pang pag-atake, ngunit biglang nagulat nang makitang wala na siya sa baba. Biglang sumigaw si Raphtalia sa kanya upang tumingin sa likuran, ngunit bago pa niya makita, nataman siya ni Pitolya sa likod habang siya ay pinabagsak sa lupa, na lumapag ng napakatindi. Muli siyang bumangon, na mukhang lubhang nasugatan, at nagpas siyang umatake muli. Ngunit sinabi sa kanya ni Naofumi na huminto sa pag-atake ng hindi nag-iisip at gamitin ang kanyang utak sa halip. Huminto si Philo saglit at gumamit ng magic attack na lumilikha ng napakalaking buhawi na inilunsad kay Pitolya. Ngunit ang Philolaquin ay ang reyna para sa isang dahilan, at agad niyang ginamit ang kanyang nullifying magic upang maalis ang kanyang magic attack, itinapon si Philo palayo bago sumugod sa kanya at sinuntok siya sa mga bato. Sinabi ni Pitolya na mahinang nilalang, at nagpa siya si Naofumi na subukan at palayain si Malay mula sa kanyang hole at lumapit sa kanya habang si Philo ay nakahiga sa lupa na sugatan. Sinabi niya kay Malay na gagamitin niya ang kanyang kalasag upang palayain siya, ngunit napansin siya ni Pitolya at nagpadala siya ng isang magic blast sa kanya, na pinatalsik siya sa pader kahit na hinaranggan niya ito ng kanyang kalasag. Tumingin si Philo kay Naofumi at tinanong siya kung okay lang siya, ngunit ginamit ni Pitolya ang pagkakataong iyon para atakihin siya muli.
Sinimulan niya siyang kausapin, na sinasabing nasaktan si Naofumi dahil lang sa sinubukan niyang iligtas si Malay, dahil mahina si Melty at hindi niya kayang iligtas ang sarili. Maluha-luha, si Philo ay tumakbo sa kanya sa galit, ngunit iniwasan ni Pitolria ang kanyang mahina na pagtatangka sa isang suntok at sinabi sa kanya na hindi niya nagawang talunin ang halimaw kahapon, kaya paano siya magiging kapaki-pakinabang sa Shield Hero bago siya muling pinabagsak sa lupa. Si Philo ay nakakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang kahinaan habang siya ay nakatayo doon, humihingal ng malalim. Ngunit sumigaw si Naofumi na okay lang siya at naniniwala siya sa kanya, kaya dapat niyang talunin ang Philolal Queen sa lalong madaling panahon. Nagbibigay ito sa kanya ng pinalakas na inspirasyon, at habang naghahanda siya para sa isang pag-atake at tumalon sa ere bago sumugod kay Pitolria. Ginagamit ni Pitolria ang kanyang kalasag upang harangan ang kanyang pag-atake, ngunit patuloy na nagtutulak si Philo at gumagamit ng isang bagong magic attack sa anyo ng isang napakalakas na Golden Claw, na ginagamit niya upang tumagos sa barrier. Nauwi ito sa pagkamot sa pisngi ni Pitolria bago bumagsak sa lupa. Nagulat si Pitolria sa kanyang determinasyon at lakas dahil nagawa niyang kalmutin siya, at pagkatapos ay bumangon si Philo at lumakad patungo kay Pitolria bago sinubukang suntukin muli ito sa balikat ngunit bumagsak na dahil sa pagod. Nakangiting tumingin si Pitolria sa kanya at sinabing tapos na ang laban at si Philo na ang nanalo dahil nagawa niya itong kalmutin. Dahil doon, pinalaya niya si Malay, na tumakbo palapit sa kanya at niyakap si Philo, na sinundan ni Raphtalia at Naofumi, na binabati rin siya sa kamanghamanghang pagpapakita ng tenasidad laban sa Philolal Queen. Binigyan ni Pitolria ng komendasyon si Philo bago sabihin sa kanya na matagumpay niyang nalampasan ang kanyang pagsubok, at pinakita ang maliit na korona sa kanya bago sinabihan si Philo na lumuhad sa kanyang harapan. Pagkatapos ay inilagay niya ang maliit na korona sa ulo ni Philo, na sinasabing siya ang magiging kahalili ni Pitolria at magiging susunod na Philolal Queen. Nawawala ang maliit na korona, at lumitaw ang isang hibla ng buhok sa posisyong iyon, na hindi nagustuhan ni Philo. Kaya't sinubukan niyang alisin ito, ngunit ang isa pa ay agad na lumaki. Sinabihan siya ni Fido na masanay na dahil ito ay nagpapahiwatig ng kanyang katayuan bilang susunod na reyna. Sinusuri ni Naofumi ang kanyang mga istatistika at napagtanto na siya ay lumaki sa kanyang mga istatistika at mas lumakas. Pagkatapos ay lumapit si Pitolria patungo kay Naofumi at binigyan siya ng isa sa kanyang mga hibla ng buhok, na agad na nagbubukas ng higit pang mga features ng kalasag na ipinagpapasalamat niya. Lumingon siya kay Malay, at sinabi sa kanya ni Malay na gusto niya talagang makasakay sa isang Philolal Queen mula pa noong bata pa siya, at si Pitolria ay pinagbigyan siya, na dinadala siya sa paligid ng kagubatan. Pagkatapos, mayroon silang malaking selebrasyon kung saan kinokoronahan nila si Philo bilang kahalili ng Philolal Queen. Sumasayaw sila at kumakain pagkatapos ay natulog na ng mahimbing. Si Naofumi, gayunpaman, ay hindi inaantok at tumungo upang tingnan ang buwan nang lapitan siya ng Philolal Queen, na nagpasimula ng pakikipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang kausapin ang iba pang mga bayani, ngunit sa halip na ipatupad ang kanyang kalooban sa kanya tulad ng aking dating kasintahan, sinimulan niya itong kausapin tungkol sa kanyang damdamin. Tinanong niya si Naofumi kung sinubukan ba niyang linisin ang kanyang pangalan, ngunit sumagot siya na hindi niya ginawa, at mas lalong napagtanto ni Pitolria, na sinasabi sa kanya na mas lalo siyang magmumukhang guilty. Sa wakas ay sumuko na si Naofumi at sinabi sa kanya na susubukan niyang kausapin ang iba pang mga bayani, at pilitin silang magtulungan upang talunin nila ang mga susunod na waves, ngunit hindi talaga siya lubos na nangangako. Nakangiting tumingin sa kanya si Pitolria at sinabi sa kanya na aasahan niya ang mga magagandang bagay mula sa kanya, dahil siya ang nagpalaki ng bagong Philolal Queen, at sinumang lalaking makakagawa niyan ay isang mabuting lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Pitolria sa kanya na siya ay seryoso, at kung hindi matalo ng mga bayani ang susunod na wave, tatapusin niya silang lahat. Tinanong ni Naofumi kung ang susunod na wave ay talagang magiging mahirap, at siya ay tumugon na ito ay talagang magiging mahirap. Sinabi ni Naofumi sa kanya na kailangan niyang gamitin ang kanyang Rage Shield ng mas madalas, ngunit nag-aalala itong tumingin sa kanya. Ngunit huminga ng malalim si Pitolria at ginamit ang kanyang mahika sa kanyang baluti. Sinabi niya sa kanya na pinalakas niya ang kanyang baluti upang ang Rage Shield ay hindi makakaapekto sa kanya, ngunit napakadelikado pa rin at dapat lamang niya itong gamitin kapag talagang kinakailangan.
Dahil doon, nagpasalamat siya sa kanya, at humiga si Pete Orias sa kanyang kandanggan sa huling pagkakataon habang sinasabi niya sa kanya na pinalaki din siya ng dating Shield Hero. Dinala siya ni Pete Orias sa isang bagong lokasyon sa pamamagitan ng agarang pagdadala sa kanila sa tabi ng isang bagong karwahe, at sinabi kay Naofumi na malapit na sila sa isang bayani, at dapat siyang pumunta sa kanya at makipag-usap sa kanya ng isa pang beses upang silang lahat ay lumaban ng sama-sama sa halip na mag-away sa kanilang mga sarili. Hindi sumagot si Naofumi at lahat sila ay sumakay sa karwahe habang masayang hinihila sila ni Philo. Narating nila ang isang kalapit na lupain na tila medyo napatibay habang tinitingnan nila ito mula sa mga burol. Tinitingnan ni Naofumi ang mapa at iniisip sa sarili na maaari niyang palihim na lumibot sa lugar at maiwasan ang anumang komprontasyon, ngunit naalala niya ang mga salita ni Pete Oria kaya nagpa siya silang dumiretso sa tarangkahan at kausapin kung sinong bayani ang namumuno dito. Maging si Malay ay sumang-ayon dito, kahit na siya ang nagsasabi sa kanya na iwasan ang anumang komprontasyon sa anumang paraan. Sa wakas ay nagsimula na silang bumiyahe ng diretso sa kastilyo nang mapansin sila ng mga gwardya, at agad na tinawag ang bayaning namamahala. Ang bayani ay lumabas na walang iba kundi ang Spear Hero, na siyang pinakamasamang bayani na maaaring hilingin ni Naofumi dahil ma-pride siya at hindi talaga maaasahan. Nakatayo siya sa harap nila kasama ang isang maliit na batalyon ng mga tropa, habang si Naofumi ay nagsimulang magdadalawang isip tungkol sa pakikipag-usap sa lalaking ito ngunit nagpa siya na huli na para umatras ngayon. Kaya, lumapit siya sa kanya bago sabihin sa kanya na narito siya para makipag-usap ng maayos. Ang Spear Hero, gayunpaman, ay tila iba ang kinikilos habang tinitingnan niya siya ng may malalim na pag-uugat na galit, at sinabi sa kanya na wala silang dapat pag-usapan at sinubukang atakihin si Naofumi, na agad na hineranggan ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag. Agad na naghanda si Raftalio para sa isang labanan, ngunit pinigilan siya ni Naofumi, na sinabihan siyang manood lamang. Naiinis ang pagtingin sa kanya ni Motoyasu sa kanya at sinabi sa kanya na isa siyang kasuklam-suklam na nilalang para sa pag-brainwash ng mga babaeng ito para makasama siya at gumamit ng Thunder Speak attack na hineranggan ni Naofumi ngunit napaatras ng kaunti. Sinabi niya kay Motoyasu na narito siya para makipag-usap at hindi para makipag-away, ngunit si Motoyasu ay nawawalan ng dahilan dahil hindi siya nakikinig sa kanya at agad na gumamit ng isa pang napakalakas na pag-atake kay Naofumi na ginagamit niya ang kanyang buong lakas upang harangin ito, at maging si Philo ay pinilit na gumamit ng air shield para protektahan ang sarili at ang iba pa. Si Naofumi ay sumigaw kay Motoyasu na itigil ang pag-atake at tinanong siya kung bakit siya galit na galit sa kanya. Mas lalo nitong pinagalit si Motoyasu na sinisisi si Naofumi sa pagkamatay ni Narin at Itsuki, ang Sword at ang Arrow Hero. Sumagot si Naofumi na wala siyang alam sa kanyang sinasabi. Lalong nagalit si Motoyasu at sinubukan siyang hampasin muli ng kanyang sibat ngunit hinaharangan muli ni Naofumi ang pag-atake bago siya itulak paatras. Ngunit naglunsad si Motoyasu ng isa pang pag-atake na naharangan ulit ngunit bago pa masabi ni Naofumi ang anumang bagay, inatake siya muli ni Motoyasu, halos tapusin siya sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang ulo. Dahil dito, napagtanto niya na si Motoyasu ay napakaseryoso at nakikipaglaban para tapusin siya ngayon. Nagkaroon sila ng isa pang sagupaan habang pareho silang napaatras muli, habang sinabi ni Malay kay Motoyasu na huminto at sinabi sa kanya na walang ginawang masama si Naofumi. Lalo pang nagalit si Motoyasu, at sinimulan niyang magsalita muli ng masama kay Naofumi, na tinawag siyang masamang nilalang para sa pagkontrol ng isang prinsesa. Pagkatapos si Milty ay dumating mula sa likuran ni Motoyasu at nagsimulang magsabi ng masasamang bagay tungkol sa kung paanong ang Shield Hero ay isang Diablo, at kung paano niya tinapos ang iba pang mga bayani upang makabalik sa kaharian. Agad na ginagamit ni Milty ang kanyang mahika upang lumikha ng isang electric cage sa kanilang paligid na ganap na hindi malulusutin. Sinabihan siya muli ni Naofumi na mag-isip gamit ang sarili niyang isip ngunit si Motoyasu ay hindi talaga nag-iisip at inaatake na naman siya. Itinulak siya pabalik ni Naofumi pagkatapos dumpensa gamit ang kanyang kalasag at pagkatapos ay ginamit ang kanyang shield prison upang mahuli siya. Si Motoyasu, gayunpaman, ay lumakas din at agad na nalampasan ito, na nagpapagulat kay Naofumi. Nagpa siya si Philo na sumali sa laban, ngunit agad siyang sinabihan ni Milty na umatras bago gamitin ang kanyang mahika upang lumikha ng isang higanteng fireball sa kalangitan, na pinaputukan niya sila.
Ngunit agad na gumamit si Malay ng water shield na sumisipsip ng apoy at pinoprotektahan sila mula sa anumang pinsala. Nagbibigay ito kay Philo ng pagkakataon na hinihintay niya habang tumatalon siya kay Motoyasu. Sinusubukang atakihin siya gamit ang kanyang mga kuko, ngunit napaatras siya. Muli siyang sumugod para sa isang aerial attack, ngunit ang isa sa mga kakampi ni Motoyasu ay gumamit ng air magic sa kanya na iniwasan niya sa pamamagitan ng pagbabago pabalik sa anyo ng tao, at pati na rin ang pag-atake ni Motoyasu. Sumugod muli sa kanya si Philo gamit ang kanyang Golden Claws, at naghatid ng 3-strike combo na medyo nasaktan si Motoyasu kahit na hineranggan niya ang atake. Sinabi niya kay Philo na talagang gusto niya siya ngunit kung hindi siya makawala sa kontrol ni Naofumi ay maaaring kailanganin din niya itong saktan, at dahil doon, sumugod siya para sa isang pag-atake na madaling hineranggan ni Naofumi na nagtulak sa kanya paatras. Gumamit si Motoyasu ng espesyal na pag-atake na nagdudulot ng Magic Blast mula sa itaas na muli niyang hinaharangan, bago gumamit si Motoyasu ng serye ng Spear Strike na hineranggan din ng Shield Hero. Sa wakas, nagpa siya si Motoyasu na gumamit ng combo strike, at gumamit ng mahiwagang kakayahan ng fire at air ng kanyang kasamahan sa koponan upang pagsamahin sa kanyang spear, at inilunsad ito kay Naofumi na gumagamit ng kanyang buong lakas upang subukan at harangan ang pag-atake. Sinubukan siyang tulungan ni Raftalia, ngunit agad na umatake ang isa sa mga miyembro ng koponan ni Motoyasu at naglunsad siya ng air strike na naharang ng water magic ni Malay, at pinawalang bisa rin nito ang kanilang combo magic. Tumingin si Naofumi kay Raftalia at napagtanto na kahit na sila ay maaaring lumikha ng isang combo strike, at si Raftalia ay sumang-ayon dito. Binalaan ni Motoyasu si Raftalia na hindi siya magpipigil at sasaktan siya kapag nangyari iyon, ngunit hindi natakot si Raftalia at tumakbo papalapit sa kanya na may hawak na espada. Tumalon siya para sa isang pag-atake ngunit nawala nang biglang may lumitaw na parang multo na kalasag sa kanyang harapan at nilamon si Motoyasu. Sinipsip ng kalasag ang kapangyarihan ni Motoyasu na ikinagalit niya, habang tumatakbo siya patungo kay Naofumi para sa isang pag-atake, ngunit madali siyang dumpense at hinawakan ang kanyang sibat bago siya sinipa ni Philo. Sinamantala ang distraction na ito, si Raftalia ay sumugod kay Milty at hiniwa siya gamit ang kanyang astral na espada na nagpapawalang bisa sa kanyang mahika. Ang buong koponan ng Motoyasu ay pagod at nakaluhod ngayon, at nagpa siya si Philo na tapusin sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang pinagsamang kakayahan. Ginagamit ni Malay ang kanyang water magic habang ginagamit ni Philo ang kanyang air magic, na lumilikha ng isang bagyo na umatake sa koponan ni Motoyasu na tinatalo sila ng buo. Si Motoyasu, gayunpaman, ay muling bumangon na nagsasabing kahit ilang beses siyang bumagsak ay babangon siya para labanan si Naofumi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, si Raftalia ay may naramdamang mali, at naramdaman din ito ni Philo kaya mabilis niyang sinipa si Milty at ang dalawa pang babae sa ibabaw ni Motoyasu, bago muling lumitaw sa likod ni Naofumi. Napansin ni Raftalia na lahat ng mga kawal na naruroon kanina ay nawala, naiwan silang mag-isa. Ngunit pinutol ni Philo ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pagsigaw kay Naofumi na gamitin ang kanyang Rage Shield, at lumikha ng maraming protection na shield sa kanilang sarili hanggat maaari. Ito ay nagpapalito kay Naofumi, ngunit sinabi ni Philo sa kanya na gawin ang sinasabi niya dahil may masamang mangyayari, at nararamdaman niya ito. Agad siyang naglunsad ng kanyang Rage Shield at lumikha ng isang shield prison sa kanilang sarili. Ito, gayunpaman, ay hindi sapat habang sinasabi niya kay Naofumi na gumamit siya ng mas maraming air shield sa itaas nito, kaya agad niyang ina-activate ang dalawa pang air shield at pagkatapos ay naghintay. Biglang, mula sa kalangitan, isang higanteng sinag ng enerhiya ang bumagsak sa kanila, na sumire sa magkabilang air shields at nasira pati ang shield prison, naiwan na lamang si Naofumi upang protektahan ang lahat mula sa sinag na ito. Ginagamit ni Naofumi ang kanyang buong lakas upang subukang pigilan ang sinag at matagumpay na pigilan silang mapuksa, na iniligtas ang lahat sa kanila habang ang sinag na tumama sa kanila ay nag-iiwan ng isang malaking crater sa kanilang paligid. Napaluhod si Naofumi dahil sa pagod nang biglang may narinig na pumapalakpak na ingay, at lumingon sila upang makitang nandoon ang obispo ng simbahan, habang binabati niya si Naofumi sa pagligtas sa pag-ataking iyon na ayon sa kanya ang parehong sword at arrow hero ay nabigong makaligtas dito. Si Motoyasu ay tumingin sa kanya na hindi makapaniwala na nagtatanong sa kanya kung ang simbahan ang may pananagutan sa pagpaslang sa dalawang bayani, at ang obispo ay pinagtibay ang kanyang mga paratang.
Nagalit si Milty sa obispo, at sinabing muntik na niyang masaktan siya at ang Spear Hero, ngunit tumugon ang obispo na isa siyang masamang babae na nagutos sa kanila na isisi ang lahat sa Shield Hero, at iyon ang gagawin nila. Tatapusin nila silang lahat at pagkatapos ay isisi sa Shield Hero. Tinanong siya ni Naofumi kung bakit niya ginagawa iyon, at sumagot ang obispo na mula nang dumating ang mga bayani sa mundong ito ay lumikha lamang sila ng mga problema para sa kanila, kaya mas gugustuhin nilang sirain ang mga bayani kasama ang maharlikang pamilya. Sa pamamagitan nito, kumuha siya ng gintong espada at itinutok ito sa kanila habang sinasabi sa kanya ni Malay na mag-ingat sa espadang iyon. Itinutok ng obispo ang espada sa kanila at naglunsad ng malakas na sinag sa kanila na denepensahan ni Naofumi gamit ang kanyang kalasag upang tuluyang harangin ito. Pinupuri siya ng obispo sa kanyang lakas bago binago ang espada sa isang sibat na ikinagulat ng lahat. Sinabi sa kanila ni Malay na ang sandata sa kamay ng obispo ay ang replika ng lahat ng mga sandata ng Cardinal, at ito ay isang napakalakas na aparato na nakatago sa loob ng maraming siglo. Ang Spear Hero ay bumangon at nagsimulang maglabas ng ilang mga pananalita na ikinainis ng lahat sa paligid, habang sinabi ni Malay sa kanila na ang sandata ay gumagamit ng maraming mana na kinukuha mula sa mga tagasunod na nasa likuran niya. Ginamit kaagad ni Motoyasu ang kanyang sibat ng hindi nag-iisip at naglunsad ng pag-atake sa obispo na halatang walang epekto sa kanya dahil mayroon siyang hadlang sa paligid niya. Pagkatapos ay lumingon si Motoyasu kay Naofumi at sinabi sa kanya na kailangan nilang magtulungan bago gamitin ang combo skill ng Air Magic at Fire Magic na inilunsad sa obispo. Ngunit sa pag-alis ng alikabok ay ipinahayag na walang epekto sa obispo ang kanilang pag-atake. Sinubukan ni Motoyasu ang isang huling pag-atake at naghagis ng napakalaking sinag ng enerhiya sa obispo na muling hinaranggan ng mahiwagang hadlang, at pagkatapos nito ay lumakad ang obispo pasulong at sinabi sa kanila na ngayon na ang pagkakataon niyang umatake, at gumamit ng isang hampas ng kanyang sibat upang lumikha ng apoy sa buong partido. Pinagtatawanan sila ng obispo at sinabi sa kanila na maaari niya silang tapusin kung kailan niya gusto at napagtanto ni Naofumi na tama siya, dahil wala siyang sapat na lakas para harangan ang isa pang full power na pag-atake. Nagrereklamo si Motoyasu tungkol sa kung paano nandaraya ang obispo, habang inihahanda ng obispo ang kanyang sarili para sa isa pang pag-atake. Sa kabutihang palad, gayunpaman, isang grupo ng napakalakas na pag-atake ng mahika ang lumipad patungo sa obispo na sinubukan niyang harangan gamit ang kanyang harang, ngunit hindi niya magawa dahil nasira ang kanyang barrier at medyo nasaktan siya. Lumingon si Naofumi at laking gulat niya nang makita sina Itsuki at Rin na parehong nakatayo sa taas, at buhay na buhay. Bumaba silang dalawa sa loob ng crater, at si Rin ay sumulong at gumamit muli ng isang energy sword attack na hinaranggan ng obispo gamit ang kanyang barrier gamit ang maraming mana. Ginagamit din ni Itsuki ang kanyang arrow upang umatake ng ilang mahiwagang arrow, ngunit sapat na matibay ang barrier upang depensahan ang mga ito. Tinanong sila ni Motoyasu kung paano sila nabubuhay, at ibinunyag nila na pagkatapos nabigyan sila ni Naofumi ng pahiwatig tungkol sa sikreto ng simbahan. Nagsimula silang magsaliksik at mag-imbestiga tungkol dito nang idirekta sila sa isang bundok, at sinubukan silang tapusin ang simbahan gamit ang isang mahiwagang pagsabog. Ang mga especially iyan ng Reyna, gayunpaman, ay unang nakarating sa kanila at naipaalam sa kanila ng maaga na nagligtas sa kanilang buhay. Humingi ng paumanhin ang mga bayani kay Naofumi para sa lahat ng mga pekeng paratang na ibinato nila sa kanya, bago nagpasya si Rin at Itsuki na umatake gamit ang isang combo. Tumakbo si Rin patungo sa obispo na umiiwas sa firewall na ginagawa niya habang gumagamit si Itsuki ng napakalakas na magic blast na sumisira sa lahat ng mga hadlang. Si Rin ay may sapat na distansya para maglunsad ng pag-atake at ang kanilang mga sandata ay nagsalpukan. Ang obispo ay ibinagsak habang ang kanyang mana ay naubos, at ipinaalam ni Rin sa obispo na malapit nang dumating ang mga puwersa ng Reyna, kaya dapat silang sumuko. Biglang, lahat ng tatlong bayani ay kumikilos na parang magtotropa, at medyo hindi ito nagustuhan ni Naofumi. Lahat sila ay tumingin sa kanya na may nakangiting mukha at sinabi sa kanila na ngayon ay maaari na silang lumaban ng magkasama. Ngunit hindi siya pumayag dahil wala siyang tiwala sa kanila. Mukhang nabigla ang mga ito, kahit na napakaraming problema ang pinarones niya sa kanya. Kaya, ipinaalam sa kanila ni Naofumi ang tungkol sa mga kilos na ginawa nila na nagdulot sa kanya ng napakaraming problema sa lahat ng oras.
Sinabi niya sa kanila na hindi niya kailangan ang mga ito upang mabuhay sa laban, at na siya at ang kanyang koponan ay maaaring hawakan ang kanilang sarili ng mas mahusay kaysa sa kanilang tatlo na pinagsama. Ang tatlong bayani ay nagsimulang mag-away sa kanilang mga sarili habang ang obispo ay naghahanda ng isang malaking pag-atake. Agad na tumakbo si Naofumi sa harapan at ganap na hinarang ang pag-atake, bago sabihin sa mga bayani na siya ay makakatrabaho nila sa pagkakataong ito dahil nangako siya sa Philolal Queen. Ngunit pagkatapos nito, siya ay hindi ulit makikipagtulungan sa kanila. Muli, lahat sila ay naghahanda para sa isang napakalaking labanan, ngunit ang obispo ay tumawa lamang habang siya ay lumilikha ng isang mapula-pulang kulay na bola sa kalangitan, na lumilikha ng isang istruktura ng simboryo sa kanilang paligid, na trinap sila sa loob. Tinawag niya itong cathedral at sinabi sa kanila na hindi sila makakatakas sa lugar na ito kahit anong pilit nila. Nag-iisip sila kung ano ang dapat gawin para makatakas dito, habang napagtanto ni Naofumi na maaaring ito na ang katapusan nilang lahat.